Recording in progress. Isa pong magandang umaga sa inyong lahat. I'm Val mula sa Climatology and Agrimeteorology Division of Pag-asa, and I would like to welcome you all to the 156th Climate Forum. We are also being broadcasted live on our Pag-asa official Facebook page and YouTube channel, so you can share it to your friends. So before po we officially start our program, I would like to greet everyone a belated Happy New Year, and I'm hoping na maganda ang pasok ng bawat taon sa bawat isa sa atin. Sa pagsalubong natin ng bagong taon, kami po dito sa Pag-asa ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa at nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating weather and climate upang makatulong sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Kagaya na lamang po nitong ating sinasagawang Monthly Climate Forum. Maraming salamat po sa pakikilahok sa ating programa ngayong araw, and let us make this morning full of learning. So to officially start our program, I would like to ask everyone to join me for the opening prayer to be followed by the national anthem. Heavenly Father, we come before you today in gratitude for this opportunity to gather together in this climate forum. We ask for your guidance and wisdom as we learn and grow together. Help us to be open to new ideas and perspectives, to be kind and respectful towards one another. Christ. Amen. Maraming salamat po sa lahat, at to proceed to our program and give us the commencement message, may I call on the Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Esperanza Kayanan. Maraming salamat, Val. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. I think we have 83 participants here at Zoom online today. And gayon din po sa lahat ng nanonood nagmo-monitor sa Facebook Live. Isang mapagpalang umaga. Today is our 156th Climate Forum and the first for 2023. And nabanggit na nga ni Val kanina na sana ay maging maganda ang pasok ng ating bagong taon. Ano nga ba ang ating inaasahan ngayong araw na ito, ngayong umaga? So we have in line for you series of presentations, particularly ano ba yung ating weather for today and the next 3 days or 1 week? Ano ba yung ating review ng nangyari for the past month? Ating mga weather systems na nakaapekto, ano yung ating naranasan? Ano ba yung ating mga temperatura na
naramdaman? Gaano karaming ulan ang ating natanggap, lalong-lalo na doon sa eastern portion ng ating bansa? And of course, malalaman din natin yung dam updates natin. Ano yung lagay ng ating ng level ng mga dams na ating minomonitor. And of course, ang pinaka-importante, yung ibibigay na forecast for yung seasonal forecast na tinatawag natin sa susunod na 6 na buwan. Meron pa ba tayong La Nina? Hanggang kailan pa ba itong La Nina na nararanasan natin? Babalik na ba tayo dun sa neutral condition? May makikita kaya tayong possibility na magkakaroon ng El Nino this year? So ito yung mga impormasyon na ibibigay sa atin ng ating mga resource person today. And of course, meron din tayong special lecture na gagawin ngayong umaga. Napakaganda ng ating mga serbisyo na noong nakaraang taon. And we hope na ngayong taon na ito ay maibigay pa rin namin ang mga pangangailangan na impormasyon ng ating mga stakeholders, ng ating mga partners, ng ating mga kababayan para makapagplano ng maayos sa kanilang mga activities. Importante yung advance information para lagi tayong handa. Ano man yung mangyayari in the next 6 months, may idea tayo kung ano yung temperatura, kung ano yung ulan na mararanasan natin. And lalong-lalo na pag matatapos na yung pagkatapos nitong amihan, papasok na tayo sa tag-init. So kailangan ba natin maghanda para kung sakasakaling magkukulang tayo ng tubig. So ang inyong participation ngayong umaga ay kami nagpapasalamat ng mabuti dahil nandito lahat ang ating mga stakeholders, ang ating mga kasama sa Pag-asa mula Northern Luzon hanggang Mindanao. Mainit na pagtanggap sa inyong lahat and sana maging active kayo sa mamaya sa Q&A. Kung meron pa kayong mga kailangang impormasyon at gustong maliwanagan, open po tayo para sa mga katanungan ninyo. So we hope that everybody will be enjoying and learning as well habang tayo ay nagkakandak ng ating 156 Climate Forum. Siguro naman ay naging maganda ang ating pagsasama sa mga nakaraang taon. And we hope that you will still continue to be with us and communicate with us kung ano pa yung mga pangangailangan upang ma-improve pa natin ang ating serbisyo. So muli, sa ngalan ng ating administrator, si Dr. Vicente Malano, at sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng management ng Pag-asa, isang magandang umaga and welcome to the 156 Climate Forum. Maraming salamat. Maraming salamat po for that heartwarming welcome, Dr. Kayanan, and for giving us a summary on what to expect for today's program. Also for giving emphasis sa importance po nitong ating Climate Forum. So before we proceed po sa ating series of presentations, may I ask everyone to please open their cameras for our photo ops. And also may I call on Mr. Ian to assist with the photo op session. Hello po, good morning po sa ating lahat. Photo ops po tayo. So, kung safe po na mag-remove ng mask, pwede pong i-remove para sa documentation po natin. Sige po, take your time lang po. Hintayin pa natin yung iba. Marami pa pong nagbubukas ng kanilang camera. And then, for a moment na lang po. Okay, ready? 2 slides po meron tayo. So, as I count 1, 2, 3, smile po tayong lahat. Okay, ready? 1, 2, and 3. Smile. Okay, una pa lang po yun. And then, pangalawa po. Next slide. Smile pa rin po yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, and smile. Thank you po. Maraming salamat.
Maraming salamat po, Sir Ian, and maraming salamat sa lahat. It was nice seeing your beautiful smiles in the morning. So I would like to acknowledge lang po ang presence ng ating mga colleagues mula sa Asian Development Bank, ATI RTC 5 Bicol, City Planning and Development Office of Kidapawan City, DACRAO, Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, DOE, GIZ, IIRR, LGUs, Manila DRRM Office, National Power Corporation, Office of Civil Defense, PBJA, PDRRMO Agusan, Dinagat Islands, and our colleagues from Philippine Coconut Authority, Philippine Red Cross, Philippine Sugar Millers Association, FIVOX, Research and Development, SFU, SN Aboitiz Power Group, SSSI, Tagoloan Water District, and of course our colleagues from Pag-asa and our executive officials. Isang magandang umaga po ulit sa lahat, and also our viewers po pala from Facebook and YouTube. So before we start po our presentations, I would just like to remind everyone to please keep your microphones on mute while the lecture is ongoing to avoid distractions. So you may type your questions in the chat box. We highly encourage your questions po to have a active morning po. So these questions po will be answered later during the open forum after all the presentations. So isang magandang umaga po ulit sa lahat. So I think ready na po ang lahat. So we can proceed to our program. May I call on Ms. Annalisa Loren Horda, Weather Specialist 1 from Weather Division, to give us the weather updates. Ms. Anna. Hello, Val. Good morning. Yan. Okay na po yung screen ko. Yes po. You can proceed. Maraming salamat. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat at Happy New Year din po sa ating lahat. So narito po yung update po natin sa magiging lagay po na ating panahon ngayong araw hanggang sa weekend. So makikita po natin dito sa ating satellite imagery na meron pa rin po tayong minomonitor na low pressure area, and as of 8 a.m. today, nasa layo nga po itong 595 kilometers silangan ng Davao City. Sa ating pagtaya ay mababa pa rin ang tsansa na ito ay maging isang bagyo, at kung makikita nga natin ay may mga moderate to heavy na mga pag-ulan po itong dala dito sa bahagi ng Caraga at sa Davao Region. At sa ating forecast din, posible rin tayong makaranas ng mga pag-ulan sa may Eastern at Central Visayas ngayong maghapon, dala nitong nasabi nating low pressure area. Samantalang yung northeast monsoon o amihan, nagpe-prevail pa rin po dito sa malaking bahagi ng Luzon, na kung saan may mga light rains pa rin po itong dulot dito sa area ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, pati na rin po dito sa may Bicol region area. Pero dito po sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay generally fair weather condition po yung na-expect natin ngayong maghapon. At kung may mga pag-ulan naman po tayong maranasan, ay mga isolated rains lamang po, dala pa rin yan ng amihan. At narito naman po yung ating global spectral model na ginagamit po natin sa pag-forecast po ng hangin. So makita po natin dito na bukas po ay posible na yung low pressure area na ating minomonitor ay trough na lamang. At so makikita nga po natin dito na hindi po magpo-persist bilang isang bagyo, o hindi magiging bagyo or mababa ang tsansa na maging bagyo yung minomonitor po natin na low pressure area. Pero dito nga po may nakikita pa rin po tayong kink o trough ng low pressure area, kaya mataas ang tsansa na hanggang bukas po may mga pag-ulan pa rin po tayo inaasahan sa Mindanao area. At makikita rin po natin dito bukas ay meron pa rin po salubungan ng hangin dito sa may bahagi ng Bicol region at Visayas area. So sa ating forecast or sa ating pagtaya ay may posibleng shear line po tayo, or shear line yung makaka-apekto po dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas area simula po bukas. Yung amihan pa rin po natin, prevailing pa rin dito sa malaking bahagi ng Luzon. Bukas naman po ng gabi, makikita natin na most probably yung LPA po ay nag-dissipate or nag-move lamang po dito sa may southern portion ng Mindanao. At so most probably bukas ng gabi po ay pakonti or pabawas po yung mga pag-ulan na inaasahan natin
dito sa may ilang bahagi ng Mindanao area, particular na dito sa may Davao region. Pero yung shear line pa rin po magpapatuloy na makaapekto sa may Bicol region at Eastern Visayas area, kaya expect po natin na magpapatuloy po yung mga pag-ulan dyan hanggang bukas. At pagdating naman po ng Friday ng umaga, nakikita natin yung salubungan ng hangin po dito, nakafocus pa rin sa may Southern Luzon area, kaya magiging maulan pa rin po sa Bicol region hanggang Friday. At amihan pa rin po yung nakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. At asahan naman po natin na pagdating ng Friday dito sa Mindanao area ay improving weather condition po tayo. At bigyan po natin ng pansin itong ating hangin dito sa pagdating po ng Friday ng gabi dahil may nakikita po tayong panibagong bugso ng northeast monsoon o amihan, kaya mas malakas po or mas malamig na panahon yung inaasahan natin pagdating po ng Friday ng gabi. Pero may shear line pa rin po tayong mga kaapekto dito sa may Southern Luzon, Visayas area. At yun nga, nakikita po natin na most probably ay maganda na po yung panahon sa Visayas area pagsapit po ng or sa Mindanao area pagsapit po ng Friday ng gabi. At pagdating naman po ng Sabado, yun nga, malakas pa rin po yung ating northeast monsoon o amihan. So buong bahagi ng Luzon ay naapektuhan pa rin po nito. At kapag may amihan po tayo, mataas din po ang tsansa ng mga light to moderate rains, particular na dito sa may extreme northern Luzon or sa may Cagayan Valley area, pati na rin dito sa may exposed region or area dito po sa may silangang bahagi ng Luzon, particular na sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Samantalang nakikita pa rin po natin na may salubungan pa rin po na hangin dito sa may posible dito sa may Southern Luzon area at Eastern Visayas. Kaya may shear line pa rin po tayong nakaka-apekto po dyan na magdudulot po ng mga light to moderate to at times heavy na mga pag-ulan. At pansinin din po natin itong nakikita po natin dito na parang meron pong umiikot na hangin. Pero sa ating pagtaya po ay ito ay posibleng isang low pressure area o trough ng isang LPA na posible pong makaapekto or habang papalapit po ito dito sa Mindanao area, posible po ulit na magdulot ng mga pag-ulan. At ganun nga rin po yung nakikita nating forecast pagdating po ng Sabado ng gabi na may panibagong LPA o trough ng low pressure area po na posible makaapekto sa may bahagi ng Mindanao area. At yun po yung magandang balita natin na hanggang Sabado ay malakas po yung amihan, kaya expect po natin na hanggang sa weekend ay malamig po yung ating temperatura, lalo na po dito sa bahagi ng Luzon. At pagsapit po ng Linggo, yan nga po, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-iral ng amihan, ng shear line at ng posibleng trough ng isang low pressure area. At narito naman po yung ating forecast rainfall gamit po yung ating WRF model. At makikita po natin na ngayong maghapon po ay malakas yung mga pag-ulan natin dito sa may Caraga area, some parts of Visayas or Eastern at Central Visayas, pati na rin dito sa may Davao region. At sa ibang bahagi po ng Mindanao, makikita natin posible mga isolated rain showers lamang po yung maranasan nila, lalo na po sa hapon at gabi. Samantalang dito sa may Western Visayas ay ganun din po, most probably ay isolated rain showers po with thunderstorms po yung na-expect po natin ngayong hapon. Samantalang dahil po sa amihan dito sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, pati na rin sa Bicol region, ay may mga light to moderate rains pa rin po tayong naasahan. Dala po ito ng northeast monsoon o ng amihan. Ganun din dito sa ilang bahagi po ng Cordillera Administrative Region, may mga light to moderate rains din po tayo na-expect ngayong maghapon. Pero dito po sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi pa po ng Luzon, ay fair weather condition po tayo at mga isolated light rains lamang po yung na-expect natin. At pagdating naman nga po nitong pagdating po ng bukas ay nakikita natin dahil nga sa shear line at sa posibleng trough ng low pressure area ay magiging maulan pa rin dito sa buong bahagi ng Visayas at sa Mindanao area. So makikita po natin na yung hangin po natin pati na rin po yung pag-ulan ay nagja-jive po sila na hanggang bukas po malakas yung mga pag-ulan sa Visayas area at some parts of Mindanao. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan po dyan dahil nga may mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. At yung amihan, prevailing pa rin po, makaapekto pa rin sa Cagayan Valley, pati na rin dito sa Aurora, Quezon, and some parts of Bicol region. At pagdating naman po ng Sabado, makikita po natin na
or pagdating po ng Friday hanggang Sabado po ng umaga, makikita po natin na improving weather condition nga po dito sa bahagi ng Mindanao dahil nga posible yung LPA po natin ay nag-dissipate or nag-move po dito sa may southern portion na ng Mindanao. Kaya mas nabawasan na po yung in-expect natin mga pag-ulan, lalo na sa Caraga at sa Davao region. Pero yung shear line nga po ay patuloy pa rin mga kaapekto. Kaya dito sa may Bicol region at Visayas area, may mga pag-ulan pa rin po tayong inaasahan. At makikita nga po natin na may mga pag-ulan pa rin po tayo na-expect hanggang weekend po dito sa Visayas at Southern Luzon area, dala po ng shear line. At yung mga pag-ulan po na nakikita natin dito sa may eastern section ng Luzon ay dahil po ito sa northeast monsoon o sa amihan. At ito naman po yung ating gale warning na kung saan dahil po sa northeast monsoon ay hindi po natin pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayan mga isda pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat dito po sa buong baybayin ng northern at central Luzon, ganun din sa may eastern seaboards na southern Luzon at ng Visayas. Pati na rin po dito sa may Kalayaan Islands ay may nakatas po tayo na gale warning. Kapag meron po tayong nakataas na gale warning, ibig sabihin po nito ay hindi po natin pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayang mga isda, pati na rin yung maliit na sasakyang pandagat dahil po sa inaasahan natin na malalaki at matataas na mga pag-alon na kung saan yung wave height nga po dyan ay posible pong umabot sa 4.5 meters. At yun lamang po yung latest po natin dito po sa weather forecasting section. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Ana. So, kagaya nga po ng sabi ni Ma'am Ana, pwede pa rin po tayo makaranas ng mga pag-ulan. Kaya patuloy po tayong maging updated sa ating weather forecast na nilalabas natin sa ating official website at sa ating mga social media accounts. So next po, we will have the status of dams to be given to us by Mr. Elmer Caringal, Weather Specialist 2 from the Hydrometeorology Division. Sir Elmer, good morning po. I think Sir Elmer naka-mute po kayo. Okay na? Ayan. Okay na po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa atin lahat and Happy New Year na din po. Hydrological or dam update naman po tayo. Bali ito yung minomonitor namin dam dito sa buong Luzon area. Meron kaming ilang dam dito na minomonitor ng flood forecasting and warning section, HMD. Bali ito yung dam natin ngayon as of 6 a.m. today. Bali yung una, yung Angat Dam, ang kanyang elevation is 213.90. Sorry Sir Elmer to interrupt. Can you put it in a presentation mode po? Come again? Pwede niyo po bang presentation mode po? Kasi ang nakikita po namin is yung PowerPoint po mismo. Okay. Wait lang. Maganda
Okay na, ma'am? Okay Yan, po. okay na po. Maraming salamat po, Sir Okay, Elmer. okay. Sorry ah. Okay, once again, ano tayo ah. Ito yung mga level ng dam natin as of 6 a.m. today. Yung Angat, ang kanyang present elevation is 213.9. Ang normal high niya is 212. So, mataas po tayo ng 1.9. So, ipakita ko mamaya yung hydrograph niya kung ano po yung ginawa namin nung medyo umabot po siya ng halos 215. So, yung Ipo, 99.46. Lamesa, 79.14. Yung Ambuklaw naman, Bingan, San Roque, ito yung lagi namin binabanggit. Ito po yung series of dam. Then yung itinatapong tubig ng Ambuklaw at Binga, sinasalo naman po ng San Roque. So yung Ambuklaw, ang kanyang elevation is 750.63. Ang kanyang pong normal high is 752. So mababa po siya ng halos 1.37 meters. Yung Binga, 573.22. Ang kanyang normal high is 575. So mababa po siya ng halos 0.78 meters. Mababa po siya dun sa normal high. Ito naman po yung sumasalo dito po sa itinatapong tubig ng Ambuklaw Binga. Ito pong San Roque. Ang kanya pong current elevation is 262.54. Ang kanyang normal high is 280. So mababa pa po siya ng halos 4.14. And then yung Pantabangan, ang kanya pong present elevation is 199.25. Ang normal height po is 221 meters. So meron pong 14.95 meters na nakakulangan yung ating Pantabangan. So Magat Dam, ang kanya pong present elevation is 187.16. Ang normal height po is 193. Mababa po siya ng halos 3.02 meters. I mean, ano pala, 5.84 pala. Mali pala yung Then ito yung sinasabi ko kanina, no, yung Ambuklaw Binga area, nasa downstream, nasa pinakababa niya yung San Roque. Bali ito yung Ambuklaw nung time na from November to January, ito yung hydrograph niya. Medyo bumaba siya. Then nung time ng January, ito yung marami tayong nararanasang pag-ulan. Halos umabot siya dun sa normal high niya, lumagpas. So yung tubig na tinapon nila, sinalo ng Binga. Then ito yung hydrograph ng Binga. Nung time na yon, medyo mapapansin natin, tumataas din yung Binga noong January. Kasi nga yung bukod dun sa naranasang pag-ulan, dun sa watershed, may binibigay na contribution yung Ambuklaw. So medyo makikita natin sa hydrograph, tumataas din yung water level ng Binga. So then bumababa siya kasi nga nagbabawas din sila ng tubig. Then nung time na medyo mababa na, doon medyo nag-limit siya na ng pagtatapon ng tubig. So medyo napapansin natin, medyo tumataas na ulit siya. Then ito yung San Roque, ito yung sumasalo ng tinatapon or binabawas na tubig ng Ambuklaw Binga sa upstream. Then yung sa downstream, ito namang San Roque ang sumasalo. So mapapansin natin, although mababa naman siya nung nag-umpisa, so medyo napapansin natin, bumababa din yung roll curve niya kasi nga nung time na yon, medyo kailangan din ng tubig ng mga tao. So medyo marami yung outflow nila kaysa sa inflow. So mapapansin natin, yung trend niya is pababa. Then ito yung Magat. Makikita natin nung time na yun, January. Then ito yung panahon na marami talagang pag-ulan, halos buong Pilipinas. So mapapansin natin, January din, since January, doon din napansin natin na medyo umangat din yung water level ng Magat Dam. Although hindi naman siya umabot doon sa pinaka-normal niya or doon sa spilling level na 193. So anong nangyari, na-control nila yung tubig. So mapapansin natin sa hydrograph, below the normal high pa rin siya.
Then yung Pantabangan Dam, nag-umpisa kasi siya sa mababa na rin yung level niya. Although medyo, ang Pantabangan kasi, malaki yung watershed niya, yung although maliit yung catchment, malaki yung watershed o yung reservoir. Kaya medyo kahit moderate to heavy rains, hindi mo pansin o dama yung pagtaas ng water level ng Pantabangan Dam. So makikita mo siya halos medyo pantay lang siya. Kung umangat man, konti, kung bumaba man, konti. Then ito yung sinasabi ko kanina, hanggat mapapansin natin noong January din. Since January, noong December medyo November, unti-unti na siyang tumataas. Kasi nga noong time na yon, mapapansin natin, ang daming mga pag-ulan, gawa nga nitong shear line. Then Northeast, may LPA pa. So November, mapapansin natin, unti-unti na siyang umaangat. Then noong time ng December na halos, ang laki nga ng ulan na ibinagsak dito within the watershed ng Angat, mapapansin natin halos umabot siya ng 215 noong January. First week of January. Ito yung time na nag-decide ang management ng Angat na magbawas sila ng tubig. Nung time na yon na January 5, nag-open sila ng gate ng 1 gate, 0.5 meters, medyo malakas yung ulan. Makikita natin dito sa hydrograph na pinipresent ko, makikita natin yung halos kulay yellow. Medyo maraming ulan, so maraming pumapatak na ulan within the watershed. So ang ginawa ng management, nag-decide sila na dagdagan yung open gate nila. Medyo halos ilang gates yung binuksan nila, kaya medyo nakaranas tayo ng pagbaha dun sa downstream ng Angat, like dito sa ilang municipalities ng Bulacan, like itong Norsagaray at saka yung mga katabing municipalities. Then nung mga nakaraang medyo humina na yung ulan, inintay kasi natin na yung mga tubig sa taas bumaba. Pero nung time na medyo mahina ng ulan and nakokontrol na ng tubig, nung time na umabot sila ng 214, nag-close na sila. Hindi kasi natin pwedeng ibaba ng halos sa 212 kasi nga papasok tayo ng dry season or yung tinatawag natin na summer. So baka wala ng pag-ulan, baka kapusin naman tayo sa ulan, sa tubig. So medyo sa 214, nag-decide sila na isarado na. And then kaya naman nilang i-hold dyan hanggang 217 just in case na wala namang system na magpapaulan doon sa watershed. So kung makikita natin mga light to moderate lang, light to occasional moderate lang yung ulan, so wala nang tendency na magpakawala pa sila ng tubig. So i-control na nila dyan sa level na yan. So makikita nyo yung kulay blue na sa hydrograph is halos level na lang siya ng within 213. Hanggat maaari nga bago magpumasok na yung summer is mga nasa 215 yung level natin para hindi naman tayo magkaroon ng shortage sa tubig o dun sa pag-generate ng kuryente kasi ito rin yung nag-generate ng kuryente na nagbibigay ng tubig dito sa within Metro Manila. Bali ito yung assessment level namin Bali based on ito dun sa ibinigay na data, nag-gather namin data. Bali, ito yung una, yung Angat Dam. Ito yung from January this day up to last day of February. Bali, ito yung assessment namin. Bali, yung Angat Dam, ang kanyang elevation, ang forecast basin rainfall na nag-gather namin is 100.80. Dam allocation is 90. Ang kanyang current elevation or present elevation is 2193.90. Ang assessment namin sa February 28, abot lang siya ng 205.59. So bababa siya. And yung rule curve niya is 197.78. Actually, mataas pa po siya dito sa rule curve. So okay lang. Kung yung pag-generate ng kuryente, pagbibigay ng tubig sa mga concessionaire is walang problema kasi above the rule curve naman yung level natin sa Angat Dam. So meron tayong 7.81 deviation from the rule curve. Ang normal line niya is 212.
So, although mababa siya sa normal high, mataas naman siya sa roll curve. Kung sa medyo okay lang yan. Magagampanan pa rin nung Angat Dam yung kanyang mga pangangailangan dito nga sa pag-generate ng kuryente, pagbibigay ng tubig, and then sa irigasyon. And ito naman po yung estimated natin basin para maabot niya yung normal high na 212 is 392 millimeters pa. Medyo marami pa pong ulan ang kailangan ng Angat. Then ito naman San Roque, ang ano niya is 28.16, medyo maliit na po yung rainfall na possible na tumama sa watershed ng San Roque. And then yung dam allocation niya is 65. So, ang expected namin or estimated namin magiging elevation niya as of February is 266.63. Medyo tumaas siya. Ang ina-expect namin, ang nakikita namin dito, magkukontribute ng tubig ang Buklaw Binga. So, although maliit yung rainfall, forecast rainfall, baka magbigay ng tubig, baka naman doon sa Binga ang Buklaw, pag nag-generate sila ng kuryente, ang bagsak niyan kasi sa Roque. So, medyo tataas pa rin siya. So, yun po yung nakita namin. Then, yung roll curve niya is 251.96. Mataas pa po siya ng 14.37. Malayo naman po siya dun sa normal high niyang 280. So, ang kailangan, bago niya ma-reach yung 280 is 945 millimeters of rainfall pa po. So, medyo malayo. Kung doon sa mga pagbabawas ng tubig, wala po tayong nakikita. Yung pagtatapon po ng tubig kasi nga po medyo naabot nila yung normal high, wala po kaming nakikita, although papasok na nga rin po yung ating dry season. Yung Pantabangan Dam 80.40. Ang kanya pong dam allocation 120. Ito po yung kasi nga po planting season ata po ngayon. So maraming binibigyan tubig. Ito kasi irrigation dam po itong hawak po ito ng NIA. So nagbibigay po sila ng tubig although nag-generate sila ng kuryente. Pero more on po sila irigasyon. Ang expected water level natin is 195.26 kasi nga po medyo maliit po yung 80.40 dun po sa watershed ng Pantabangan. So malaki po yung reservoir niya. So medyo kaya ang nakikita natin is pababa yung trend niya. Ang roll curve niya is 209.71. So mababa po dun po sa roll curve pero wala pong problema dyan. Normal high niya is 221. So ito nga po, malaki yung maliit yung watershed, malaki yung reservoir. So ang kailangan po talaga is 1,843 millimeters of rainfall. So medyo maraming ulan para ma-reach niya yung 221. So ito po yung Magat. Ito naman po yung kabaliktaran ng Pantabangan. Maliit ang reservoir, malaki naman yung catchment, kaya madali pong mapuno itong Magat. So, ang forecast based on rainfall na nag-gather namin is 47.10. Ang dam allocation niya is 110. Nag-gather rin po kasi ito sa irigasyon. Nag-generate din ng kuryente. At the same time, meron din po yata ito, nagbibigay din po ito ng water supply. Ang kanya pong expected water level is 185 in the end of February 28. In the end of demand, February 28. And then yung roll curve niya is 183. So above the roll curve po siya ng halos 1.75. So maganda rin naman although below the normal high na 193. So ma-assessment namin, wala po tayong inaasahang pagpapakawala ng tubig kasi nga po malalaki po yung estimated basin rainfall bago niya ma-reach yung normal high. So, yun lang po at saka medyo mapapansin po natin, sana nga po itong Angat Dam bago pumasok ng dry season is tumaas pa. Para po wala tayong na-expect na water shortage sa mga irigasyon, kuryente, and then sa water supply. Then, yun lamang po at maraming salamat po.
Maraming salamat po, Sir Elmer, for giving us the elevation status of our dams and the forecast for the next month. So according nga po kay Sir Elmer, although medyo mababa tayo sa ating normal ng ating water level dyan sa ating mga dams, ay wag po tayong mangangamba. Yun lang po. So to proceed sa ating review of climate conditions, may I call on Ms. Remedios Servo, Senior Weather Specialist from CAD. Ma'am Remy. Hi, good morning. Morning po sa lahat. Thank you, Miss Val. Saglit lang siya. Share ko lang po yung screen ko. Okay na po ba ang aking screen? Okay na. Nag-load. Ayan. Okay na po, Ma'am Remy. Yan, oo. Paano ba ito tanggalin? Natanggal naman ito. Saglit lang po. Yan. Again, good morning. This morning, i-present ko po yung climate review from January 2022 to January 22, 2023. Yung usual po, yung sa last part po, yung usual na presentation natin during forum, yung last 2 months, pero since start po ng taon, ay magdi-discuss na rin po ako ng ilang mahalagang kaganapan na nangyari noong 2022. Content ng aking presentation or content outline, pag-present po ako ng recent ENSO condition, yung mga weather systems, yung climate assessment, at yung summary. For the ENSO indicators, yung ENSO, since ENSO yung large-scale variability resulting from interaction ng ocean at atmosphere, meron po tayong dalawang binabanta. Meron po tayong mga minomonitor na mga indicator. Ito nga po yung oceanic indicator at yung atmospheric indicator. For the oceanic indicator, itong SSTA or the sea surface temperature anomaly, which is the departure or difference from average condition. Yung difference ang temperature dito sa tropical Pacific. Dito sa graph, makikita natin from December 2020 up to December 2022, at present, meron tayong reading or observe na 0.9, negative 0.9 na anomaly. Meaning, kasi ito yung nasa gitna from 0.5 minus 0.5, yun yung neutral condition, above 0.5, dun sa El Nino condition, at ito naman yung criteria, pag below average siya ng minus 0.5, yun yung sa La Nina condition. And for the atmospheric indicator, ito nga monthly SOI, ito yung standardized anomaly of the mean sea level pressure difference between Tahiti and Darwin. Ito yung air pressure dito. For the monthly SOI from December 2020 to December 2022, sa ngayon, sa December 22, meron tayong 20 na value. Dito naman sa SOI kasi, mas positive siya, yun yung kabaliktaran ng SSTA. So positive, ito naman yung La Nina condition niya. Ito yung pag negative, pag positive naman dito sa El Nino. At ang neutral condition naman niya, pag ang na-observe ay minus 0.7 to 0.7. Yun yung and the atmospheric SOI and oceanic SSTA indicators is still at La Nina levels. Pamaya po malalaman natin, magko-continue ba to or magwiwikan na siya. For the ENSO alert system status, La Nina advisory, ka-release lang po last January 5, 2023 ng La Nina Advisory number 16, wherein equatorial sea surface temperature of the SSTs remain below average across most of the Pacific Ocean, and the atmospheric condition is consistent with La Nina level.
La Nina increases the likelihood of having above normal rainfall conditions that could lead to potential adverse impacts kagaya ng mga heavy rainfall, floods, flash floods, and landslides over highly vulnerable areas. So yung mga pag-asa issuances, yung nabanggit kong El Nino Advisory natin, makikita natin sa ating website. Ito nga po sa ilalim yung narrative form niya, yung ENSO Advisory number 16, na ito nga po yung naman niya, yung dito sa first part, yung overview ng tungkol sa La Nina, then assessment in December at outlook for January 23. At the same time, meron din po mga simplified version. Nandito po sa ilalim yung site na pwede niyo siyang ma-view. Dito kasi mas madali siyang maintindihan kasi in graphical representation siya. Ito yung overview. Sa assessment ng rainfall, kita mo kaagad siya yung mga weather system, ano ba yung naka-affect. Tapos yung rainfall condition, then the temperature. This is for the assessment. At yung right side naman ay yung outlook. For the action taken for the current 2021 to 2023 La Nina, as early as July 16, 2021, Pag-asa issued La Nina Watch noong September 13, nag-issue ng La Nina Alert. October 15, 2021, nagkaroon ng press briefing at statement on onset of La Nina. At the same time, nag-issue na rin ng La Nina Advisory Number 1. From November 2021 to present, January 2023, yun yan nag-issue ng La Nina Advisory Number 3 to 16. Then for the other initiative, nag-conduct ng mga regular monthly climate forum, a climate workshop for DA and PRSD personnel, nag-conduct po ng 5, at yung provincial climate fora, nag-conduct ng 9. Meron din po mga regular attendance to meetings and special briefings to various government agencies at dissemination of forecasts and advisories through quad media. For the climate assessment, in this graph, ito po yung mga historical mean annual rainfall anomaly. Yung naging anomaly or difference nung na-observe na annual rainfall based or relative to 1991-2020 normal rainfall. Minus nung observe sa normal. At ito nga po, makikita dito yung mga year na yung wettest year or meron siyang malaking may difference siya. Kagaya nito for 2011, almost 1,000 millimeter yung difference niya from the normal. Then, sinundan ng 1999, yung 2022 natin, ito siya, halos less than 200 yung nag-increase niya. Pero still, mas malaki pa rin yung rainfall niya kung ikukumpara mo sa normal. At ito naman yung mga meron tayong rainfall deficit o mga kakulangan sa ulan. Kagaya nito, nag-negative siya. Ibig sabihin, mas maliit siya ng 800 mm noong 1987, 1997, hanggang dito sa 1989 na. Ito yung mga year kung saan nga merong kakulangan sa pag-ulan. Then, for the OMD or the October, November, December, since ngayon, yung last quarter natin, nagkaroon ng maraming mga pag-ulan, i-compare natin yung naging ulan ng OMD noong 2020, 2021, and 2022. Sa first map, makikita natin yung October to December 2020. Kita natin yung mga blue. Ito yung ating legend, almost blue dito sa Luzon, sa Visayas at sa Eastern Mindanao. Yung green naman, near normal rainfall. Whereas naman no October to December 2021, below normal to near normal ang Luzon, ang Visayas near normal to above normal, yung blue po yun yung above normal. At dito sa Mindanao, yung dito sa May Caraga, tsaka ilang part ng Northern Mindanao, yun yung above normal, the rest of Mindanao, near normal. For OMD 2022, below normal tayo sa Luzon, dito sa part na to, tapos near normal, at dun sa northern, sa may bandang dulo, yun ang above normal. For Visayas, near normal siya to above normal, ganun din sa Mindanao. Mas madaming above normal dito sa Mindanao, in northern part. In southern part niya, near normal. First thing ngayon, near normal to above normal siya. At ito yung mga weather system na nakapekto, pare-pareho sila from 2020 hanggang 2022, yung mga active in northeast monsoon, yung mga shear lines, yung mga LPAs. Dito sa 2020, passage of 9 TCs, 4 ang TC natin no October, November, December 2021, at 6 naman ngayong OMD 2022.
For the mean rainfall anomaly, kagaya kanina, yung kanina historical record ng annual year, pero ngayon, isineparate yung OND or the October, November, December mean rainfall anomaly rate relative to 1991-2020 normal rainfall. Ang pinaka-wettest niya or pinakamalaking difference niya na mas malaki ay noong 2020, sinundan ng 1971, hanggang itong 2022, less than 50, mga 30 yung kanyang increase. At ito naman yung mga decrease, yung rainfall deficit. Kulang sa pag-ulan noong 1997 hanggang nung mga year ng 1976. Ito yung yung ranking niya. Hindi siya sunod-sunod. Ito yung pinaka-rank niya from highest to lowest. For the observed temperature extreme, ano ba yung pinakamainit na nangyari ng January to December 31, 2022? Ito ay naitala yung highest na itala sa Iso Etiagi Isabela noong May 13 na 38.7 at ang pinakamalamig naman ay sa Baguio City 11 noong January 1 and 3, 7.7 sa BSC Trinidad noong January 10 at for Metro Manila sa NAIA Pasay City noong May 13, 36.9. Sa Science Garden naman nakapagtala ng January 17 na 19 degrees centigrade. Pero yung historical record natin, lahat ng station for all months, ang pinakamataas ay sa Tugigaraw noong 4/22/1912 at 5/11/1969 na nakapagtala ng 42.2. Nakapagtala naman ng pinakamalamig, 6.3 sa Baguio City noong 1/18/1961 at for Metro Manila para sa lahat ng buwan, pinakamataas ang port area noong 5/17/1915 na 38.6 at sa port area pa din noong 1/11/1940 ang pinakamalamig 14.5 degrees centigrade. For the significant climate anomalies and events in 2022, ito yung global average, ito yung global na mga pangyayari na nangyari sa buong mundo. Dito, yung global average temperature, yung daw January to December 2022, siya yung pinaka-6 highest since global records began in 1880. Mapapansin natin dito sa graph nito, dito sa bandang Pilipinas, sa Western North Pacific typhoon season niya, below average to yung naging typhoon. 22 yung storms, including 12 typhoons. Sa Pilipinas, nakapagtala rin tayo ng 18, pero yung ating normal ay 19 to 20. Dito sa Western Pacific typhoons, makikita dito si Typhoon Hinanmore. Si Hinanmore ay si Super Typhoon Henry. At si typhoon na nag-hit siya ng South Korea kasi nung mamay makikita natin yung track ni Henry, ang malakas siya pero pagkalagpas na ng Pilipinas, nang nagpunta siya sa South Korea, tsaka talaga siya nanalasa ng gusto. Then si Typhoon Noru, nag-move siya across the northern Philippines and into Vietnam and Laos. Nagbigay siya ng maraming ulan at destructive flooding and strong gusts to the region in September. For the 2022 tropical cyclone, ito po yung month, ito yung TC name and dates. Noong January to March, hindi po tayo hindi tayo nakaranas ng bagyo. Noong April 2022, merong 2. Noong May, wala. Noong June 2022, 2 din po. Noong July, si TD Esther. Noong August, 3. Noong September, 4, noong October 5, noong November wala pong bagyo at ito nga pong December ay isa si T.S. Rosalda with international name Pakar. Dito naman sa gitna, courtesy dun sa program ng from WD, ito po yung mga track ng mga bagyo na to. Makita natin yung number, kunyari number 2, makikita natin dito. Itong number 2 na to, ito yung track ni Typhoon Basyang or international name na malakas. Si number 8, ito, kung titingnan mo dito, siya yung si Super Typhoon Henry, si Hinanmore. Then, for the tropical cyclones in 2022, dito sa graph na to, ito yung mga sa blue, ito yung number ng landfalling, tapos yun namang red or orange, parang orange, yung landfalling, at yun namang dotted line, or, dotted nga ba to? Yun yung average. Ito yung number of thesis, nakalima, ito yung highest no October, makikita natin dito. Ito yung 5 October. Then, for the category, in the frequency, nagkaroon tayo ng super typhoon na 3.
For 2022, Typhoon 3, Super Tropical Storm 3, Tropical Storm 4, Tropical Depression at 5, total of 18. Ang ating normal ay 19 to 20. Yes. For the notable pieces, ito yung mga bagyo na nagbigay sa ating mga pag-ulan. Kagaya nito, nung si TS Agato, noong April 9 to 12, nagsimula siya LPA, naglandfall siya over Calicoan Island sa Giwan, Eastern Samar, tsaka sa Basay Samar. Then, nag-dissipate siya. Pero ang dami niyang binigay ng mga pag-ulan at strong winds na nagdulot ng mga pagbaha at landslide. Nagkaroon din ng casualties and damage sa properties sa Region 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Caraga, and Barm. Dito po makikita sa situational report number 15 dated 29 April 2022. Ganon din po si Super Tropical Storm Florita or International May Maon. Noong August 21 to 24, si Typhoon Florita nag-landfall din siya sa Maconacon, Isabela, nag-traverse siya ng Northern Luzon, at in-enhance siya si Southwest Monsoon na nagkaroon naman ng maraming floods and landslides sa most parts of Luzon. Ito po yung rainfall, accumulated rainfall niya. Ito yung legend niya, pag dark, more than 300 mm na rainfall ang naibigay niya. Kagaya din po dito, yung mga dark color, yun yung accumulated rainfall. For Super Typhoon Henry, ito yung sinasabi ko kanina, hindi nga siya naglandfall. Ito si Hinanmore. Hindi siya naglandfall sa Pilipinas, pero in-enhance naman yung Southwest Monsoon na nagkaroon din ng mga floods and landslides sa maraming areas sa Luzon and Western Visayas. Nung papalabas na siya ng Pilipinas, doon siya naging nung super typhoon na siya, tsaka siya papalabas sa Pilipinas. Kaya yung pinuntahan niyang lugar, nabanggit nga kanina, South Korea, doon siya nanalasa ng husto. And si Super Typhoon Carding, eto siya si Noru. Naglandfall siya dito sa part na to. Marami rin siyang dalang pag-ulan at landslide sa Region 1, 2, 3, NCR, Calabarzon, Mimaropa sa Bicol Region, and CAR na nag-result sa severe damages in infra and agriculture at nagkaroon din po ng mga casualties. Then, next, yung mga notable pieces din po natin, nadoble. Si Didi Maymay, Didi Neneng, and Didi Obet, mapapansin nyo, ito yung mga rainfall niya. Hindi siya sa northern tip, sa northern Luzon. Pero since sunod-sunod siya, ito yung nag-cause ng mga pagbaha dito sa northern part ng Pilipinas. Sunod-sunod kasi siya kaya talagang ang daming naming ulan. Si Super Tropical Storm Paeng, nag-cross siya sa Crown Country and has dumped down for sa Mindanao naman siya, Visayas and most part of Luzon na nag-cause ng damages sa infra and agriculture due to floods and landslide. Lahat po ng mga maps na to makikita niyo po dito sa aming website at yung mga damages naman po dito sa mga NDRRMC situational reports na iba-iba yung dito. Nakalagay yung date at yung number. Then for the weather systems that affected the country noong December 22 to January 22, 2023, yung mga thunderstorm natin, yung northeast monsoon, yung shear line low pressure areas, intertropical convergence zone, easterlies at tropical cyclone. Noong December 2022, yun nga po si Tropical Storm Rizal Pakar, noong December 10 to 12. Pero ngayong January as of 24, wala pa po tayong bagyo. Pero yung combination ng shear line, ng low pressure areas, tsaka yung northeast monsoon, sila po yung mga nagbigay ng maraming pag-ulan at pagbaha ngayong early 2023. For the actual rainfall for December 2022, dito po sa left side, ito yung normal rainfall niya ng December 1991 to 2020. Normal na sa kanya sa December, yung maraming ulan sa eastern part. Ito yung actual rainfall na na-observe noong December 22. At ito naman pong sa kanan, yung percent of normal. Mapapansin po natin dito, yung most part of Luzon ay way below to below normal. Yung natanggap niyang ulan ay 41 to 80% lang at yung red naman ay 0 to 40% lang ng ulan na dapat matanggap niya. Yung kanyang Visayas near to
near normal rainfall, may konting below dito, at ito above normal dito sa eastern, sa parte ng eastern Samar. Then for Mindanao, above normal rainfall sa bandang taas at sa bandang baba ay near normal rainfall. For rainfall per province, meron tayong siyam na way below normal, 7 below normal, 34 ang ating near normal, at 23 provinces po ang nakapagtala ng above normal rainfall. For the actual rainfall for January 1 to 22 ng 2023, ito yung normal rainfall niya, actual, at yung percent of normal nakapagtala. Walang way below normal na nangyari nung 2023, siyam yung below normal dito sa parting Mindanao. Siyam yung near normal at 65 provinces yung above normal. Halos po ang Pilipinas po. Ang laki ng naging ulan niya. Yung kanina kasi hanggang 120% lang. Nagdagdag kami ng more than 200% yung mga ulan natanggap niya. Yung nakita natin kanina na more than 120%, more than 200% pala yung talagang naging ulan niya. Ito po yung listing ng mga sign of station namin. Ito yung mga total rainfall na na-monitor, na na-observe. At kung i-compare mo siya sa normal rainfall ng 1991 to 2020, ito po yung percentage niya. Halos lahat sila more than 200%. For the temperature assessment of December 2022, makita natin dito, ito yung maximum, yung mga temperatura na pinakamataas, ito yung minimum, at ito yung mean. Pag pinagsama mo itong maximum plus minimum divided by 2, yung average ng dalawa na to, makukuha natin yung mean temperature. Ito in terms of anomaly. Dito sa mga blue color, ito yung mga lugar na malalamig yung naranasan, at from pink to red naman, walang red, halos pink, ay slightly above or slightly warmer yung kanyang tang. Sa Tmax natin, daytime temperature, lahat siya generally near to be low than average, samantalang ang PB naman, yung nighttime temperature natin, near to above average, mas mainit yung ating minimum temperature. At yung ating December mean temperature anomaly, generally near average surface air temperature were felt in most part of the country, except lang dun sa ibang mga dito sa mga ilang cooler temperature, itong mga blue color. For December 2022, ang pinakamataas na naitala ay 35.3 sa month po to ng December. Sa San Jose Occidental Mindoro ng December 3 and 4 at Zamboanga City ng December 7. For Metro Manila, 32 point ang pinakamainit. Sa NAIA Pasay City noong December 1. Sa Baguio City naman po na itala yung 12.0 degrees centigrade na pinakamalamig noong December 25, 12.6 sa BSU La Trinidad noong December 23, at sa For Metro Manila sa Science Garden ay 20.5 po yung naitala noong December 27. Nagkaroon din po tayo mga station na na-surpass yung kanyang new record. Yung sa highest record niya, dati po sa Masbate, pinakamataas yung 30.2 noong 12-16, pero naging 4.5 siya noong 12-17, noong December 17. At sa Katbalogan, dating 36.4 ang pinakamainit noong 9-20, 1991, pero ngayon 35 degrees centigrade noong December 15. For January 1 to 2023, ito yung maximum temperature. Kita nyo yung mga blue siya, malalamig yung mga temperaturang naranasan dito. Dito sa bandang Luzon, halos average or near, at dito rin sa bandang Eastern Mindanao. Ito naman yung minimum temperature, mainit na temperatura yung ating naranasan noong January 1 to 22. Mostly dito sa Luzon, dito naman slightly warmer, at dito may mga ilang bahagi din na mainit yung naranasan. And for the mean temperature, near to warmer siya. Kasi ito yung near, yung puti, mga near, normal lang yung temperaturang naranasan dito, samantalang sa Luzon ay near to warmer. Cooler naman than average sa Visayas at Mindanao. For January 1 to 22, ang pinakamainit na naitala ay 35.3 sa Zamboanga City ng January 6, Metro Manila 32.2 sa Port Area Manila ng January 12,
12.6 ang pinakamalamig noong January 8 sa Baguio City, 11.7 sa BSC Trinidad noong January 8, at 20.7 sa Metro Manila sa Science Garden, Quezon City noong January 8, 2023. Ngayong 2022, yung 18 na banggit na bagyo, ito ngayon. Ngayong December, isa si T.S. Rizal, ito yung kanyang track and rainfall, accumulated rainfall. Dito lang siya nagpaulan. Hindi, si T.S. Rizal did not cross the country, pero nagbigay pa rin siya ng mga heavy rains which caused flooding in some areas in Region 5 and Caraga, as contained sa NDRRMC Situational Report number 2, dated 13 December 2022. Ito po yung kanyang mga cloudiness. Nung PD pa lang siya. Tapos na-upgrade niya siya, naging PS siya. For the tropical cyclone frequency, ito yung monthly frequency ng ating tropical cyclone historical record from 1960 to 2021. Ang average natin ng January, ito 0.5 at ang December ay 1.2. Pinakamarami na itala ang average ng bagyo pag July, August, September, October, November, marami pa din. 1.10, almost 2 bagyo nararanasan natin ng November. For the track, ito yung climatological track. Ito yung usual track na pwede mong asahan pag December. At ito naman yung mga track pag January. Yung mga ano ba talaga nito? T.S. Rizal, impact HAR and its impact, ito yung mga affected population niya, yung number from the NDRRMC SITREP number 2 noong December 13. Actually, na-presenta ko last time. Inulit ko lang kasi part siya ng December. Nagpaulan siya sa Quezon at sa picture na to. Then, yung mga flooding incidents, nabanggit ko nga kanina, hindi lang mga bagyo ang nagpaulan sa atin. Dito, meron ding effects of shear lines noong 2022. As of December 27, si NDRRMC kasi nagko-collecting, nagre-release din sila ng mga data, epekto ng bagyo, ng LPA, ng shear line, pwede mo siyang balikan. Ito nga yung kanyang mga report. Estimated damage to agriculture and infra, 76 billion for 5,614. Then, nung December pa din, yung may mga lugar din na kahit Pasko, December 25, kagaya nito, sa Kalibo Municipal, sa Kalibo Aklan, talagang binaha sila, nagkaroon ng landslide due to LPA. Pero as early as December 21, makikita natin dito sa news na nag-warning talaga si Pag-asa na magdudulot ito ng mga pagbaha at pag-ulan at landslide. Mga picture pa rin tungkol sa LPA, yung Christmas Day flooding nila, Paskong Pasko, may bagyo sila sa Gingood City, Misamis Oriental, yung mga floods, landslide like LPA dams, heavy rain in several regions, sa Lamitan City, Basilan, ito nga, sa Lamitan City to, sa LPA pa rin, noong January 11, Hipapad, Eastern Samar, dito naman at ito nga, 20 people killed by early 2022 rains, floods across the Philippines from Philstar. Dito po, sinama ko na rin yung mga source ko kung saan ko nakita yung mga picture na to. And last, yung summary natin, for the ENSO alert system status, La Nina Advisory number 13 ang issue, yung rainfall natin, most part of Luzon receive way below normal to below normal rainfall, except dun sa ilang parts like Bicol region, sa provinces ng Apayao, Batanes, Cagayan, Quezon, Marinduque, Romblon, and Palawan. So most areas ng Visayas and Mindanao naka-experience ng above normal rainfall. Yung temperature ng December ay generally near average sa buong country, at yung for January, above normal rainfall siya, were experienced in most parts of Luzon, Visayas, and western parts of Mindanao. Yung rest ng Mindanao, below to near normal rainfall. Yung kanyang temperature, near to warmer than average sa most part of the time of Luzon, near to cooler naman than average temperature in Visayas and Mindanao. Sorry. Yung mga products po namin, tsaka yung mga pinakita namin, makikita niyo po sa aming website. Yung lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Back to you, Val.
Yan, maraming salamat po, Ma'am Remy, for giving us the summary ng ating climate review and climate conditions na naranasan for the past year. So, before po tayo mag-proceed sa next nating presentation, I would like to encourage our audience po to give their questions po. Pwede nyo po yan i-type sa ating chat box and we will entertain those questions po or any clarifications. We will entertain it later during the open forum. So to proceed po to our next presentation, may I call on Mr. Joey Figuracion, Weather Specialist 1 from CAD, to give us the sub-seasonal to seasonal forecast. Sir Joey. Ayan. Thank you, Val, and good morning po sa ating lahat at maraming salamat po sa pagdalo nitong ating climate forum. Ako po ay inatasan na mag-present sa inyo ng climate forecast for the next 2 weeks, or ito yung tinatawag nating sub-seasonal climate forecast. Ako po si Joey Figuracion again, and ito po yung ating malalaman sa presentation na ito. So, happyawan lang po natin kung anong ibig sabihin ng S2S forecasting, dahil I believe may mga bago tayong mga participants or new to this type of presentation or forum. And the next is the predictability. Anong nakapekto ng predictability ng sub-seasonal to seasonal forecasting, and ibibigay po ang sa latter part yung ating climate forecast for the next 2 weeks. So ano po yung sinasabi nating S2S? So ito po ay isang uri ng climate forecast na time average po yung paraan ng pagbibigay ng forecast. It can be pentad o weekly. So average po siya in that time frame. At time scales niya po ay from 2 weeks up to 2 months. So isa po siya sa major na ng WMO o yung campaign ng WMO for the Global Framework of Climate Services. At ang goal nito ay para ma-improve yung forecast skill at understanding natin sa high impact weather events. Sa atin po sa Pilipinas, ano po yung mga high impact weather events? Ito po yung heavy rainfall. So dahil may kaakibat po yan or may mga domino effect. At isa pa, yung tropical cyclone. At dahil nga kung mayroon tayong advance or may information for the next 2 weeks in terms of forecast, ay maaari nating ma-improve ang ating decision making and policy making, especially doon sa mga sector na concern like agriculture, food security, water, disaster, DRRM, and so on. So, ito pong nakita niyo, nagbigay na ng weather update o ito yung tinatawag nating short range forecast, ang ating weather forecasting kanina. So, ito yung weather prediction for less than 2 weeks. At later on, meron din tayong tinatawag na seasonal prediction or long range forecast up to 6 months. So, routinely na yan binibigay. So, last year, nag-introduce tayo ng sub-seasonal prediction dahil may gap na dito. Kaya naman, to fill in that gap, inintroduce po itong sub-seasonal prediction. But may sources kasi ng predictability yung S2S. So ano yung mga yun? Kung naririnig nyo ang Madden-Julian Oscillation or MJO, so mayroon siyang epekto sa atin dahil ito ay tumatawid sa global tropics including the Philippines. At yung ocean land ice surface condition such as El Nino Southern Oscillation, kasi interaction yan with the land, with the ocean and the atmosphere. At soil moisture, snow cover, pero sa atin wala masyado yan ang snow cover. Stratosphere tropospheric interaction, ano yan? Naririnig nyo yung polar vortex, so may epekto po yan sa atin. So dito sa maritime continent, which is in green color, kasama po ang Pilipinas, ay malaking epekto ng MJO at ENSO sa source or yung epekto niya sa skill ng S2S. But later on, yung ENSO ay more on sa interannual siya, so sasakopin po siya ng ating seasonal forecasting sa later on sa ating forum. But I will be focusing on MJO. Kung ano yung MJO. So ano ba yung tinatawag na MJO? So it's a global tropics
system na tumatawid niya siya global tropics kasama ang Pilipinas. So ano siya? Mayroon kang tinatawag na active phase at yung tinatawag natin inactive phase. Kung may inactive phase siya, so gumagalaw yan in global tropics with eastward moving po siya disturbance na dumadaan sa atin dito sa Pilipinas. So kung papapansin ninyo, ito ay isang illustration ng life cycle ng MJO. So may nabanggit ako kanina na active phase at inactive phase. Kung dumadaan yung inactive phase, which is in brown color, ay nagdi-decrease o nagkakaroon ng suppression ng atmosphere or decrease in rainfall pattern. So kung papapansin ninyo, dito sa phase, between phase 2, phase 5, 6, 7, 8, and 1. So makikita ninyo dito na may mga lalo-lalo na sa phase 7, 8, 1 at phase 2, mapapansin niyo in brown color yung ating yung sa Pilipinas. So ibig sabihin, nagkakaroon ng reduction or suppression ng rainfall distribution. Contrary, kung nasa phase 3, 4, 5, and 6, nagkakaroon tayo ng increased rainfall. So ganyan po yung pattern na yung epekto niya sa atin dito sa Pilipinas. So nagkakaroon ng suppression and enhancement ng rainfall or cloudiness sa ating bansa. Hindi lang po yan sa cloudiness, sa wind pattern din, may epekto din po siya. Kaya naman mas minsan may epekto po siya, may interaction siya with the weather systems. Kung ano man yung mga na-epekto natin, tulad ng mga nabanggit na weather system kanina, may epekto po siya doon sa mga weather system habang tumatawid po siya. Regardless kung anong phase po na to, ang pagtawid niya sa atin dito sa ating bansa. So bakit importante na alamin natin ang MJO? Kasi although nabanggit ko na siya, it can enhance or suppress the rainfall in the equatorial area, kasama na po ang Pilipinas. So it can cause flooding, kasi excessive yung rainfall, it can cause drought kung kulang, o maaaring magkaroon ng kakulangan sa tubig o sa ulan. Modulator din po siya ng tropical cyclone development. So ano po yun? So sa cyclogenesis, maaari po siyang nagdi-dictate or can influence rather sa formation ng bagyo sa Pilipinas, dito sa atin. Dahil daanan tayo ng maaring dumami or maaring umonte. At siyempre ang tropical cyclone ay kaakibat din yan ng ulan. So maaari niyang padamihin din yung ulan o pakuntiin ng ulan ng bagyo na dumadaan sa atin. So sa ngayon, tingnan natin kung saan ang MJO in the past week. So in the last 40 days, nakita sa observation na nandito siya ngayon sa Indian Ocean, base dito sa Wheeler-Hendon diagram. So ito po yan, nandito siya. So ito rin yung cause ngayon na bakit or nagkaroon siya ng influence ng pagkakaroon ng bagyo dito sa Madagascar kasi dumaan po siya dyan. So ngayon mayroong bagyo doon sa bahagi yan ng Africa. So andito siya ngayon sa Indian Ocean at approaching siya sa atin sa phase 4 and phase 5. So kasama yung maritime continent po yan, phase 4 and phase 5. So coherent po siya, ibig sabihin mas strong ang kanyang signal at approaching siya sa atin. So anong ibig sabihin yan? Sa forecast na dadaan siya sa maritime continent for the next 2 weeks at ibig sabihin yan, maaring padamihin niya o magkakaroon ng mas maraming deep convection or ibig sabihin mas maraming cloudiness at maaring makakapal yung cloudiness na yun. So malaki ang tsansa na mas maraming ulan. Base dito sa mga forecast ng mga models ng US, ng European Union at ng Australia. Although sa European Union sa ECWMF forecast sa Indian Ocean lang siya at biglang hihina siya. Pag nag-fall po kasi siya sa unit circle na ito, hihina po ang signal. But for other ensemble forecast ng mga model ng US at ng Australia ay maaring mas tumawid siya ng maritime continent dito sa atin at
hihina thereafter. So ano po ang forecast natin for the next 2 weeks? So weekly po or in time average po siya through weekly time average yung forecast po nito. So mga high impact weather events yung ating tuunan ng pansin. So tropical cyclone una. Sa susunod na 2 linggo, base dito sa ating initialization ng kahapon ng umaga, ay wala tayong TC threat for this forecast period. Ibig sabihin, mababa or low probability na magkakaroon ng bagyo for the next 2 weeks base po dito sa output ng model. At although magbibigay po kami ng updates nito every Monday, Wednesday, and Friday. So i-update po ito as of by Friday, may update po ulit kami nito, which is available dito sa link na to ng aming website. Now for although latter part na tayo ng January, pero ito po yung mga possible track ng bagyo for during January and for February. Now for the rainfall, so ito po yung through the rainfall exceedance probability forecast, ay sinasabi po rito na malaki ang tsansa ng kung sa hindi familiar po, ito pong rainfall exceedance probability forecast. So probability mas malaki, mas pula, mas malaki ang tsansa o up to 100% na mag-exceed sa different threshold. So dito sa most left na image ay more than 25 mm, 50 sa sunod ay more than 50 mm at 100 mm. The higher po yung ang threshold, ibig sabihin mas maraming ulan ang ibig sabihin. At na mas pula, mas malaki yung probability. So titingnan niyo dito na may chance ng more than 50 mm sa malaking bahagi po ng bansa. Particularly na sa eastern side ng Northern Central Luzon, sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao, maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Sa more than 100 mm, ibig sabihin, maaari kong ito na yung mas malalakas na pag-ulan. Sa bahagi po ng Visayas, medium to high probability at maging sa bahagi po ng Mindanao. Sa week 2, that is on February 1 to February 7, so mas kumunti yung area na maaring mas malalakas o magkakaroon naman. Although mayroon pa rin medium probability sa ilang bahagi ng Visayas at sa malaking bahagi po ng Mindanao. So definitely mayroon tayong inaasang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa up to 50 mm. So although kumonti yung pag-ulan for the next 2 weeks. Pero habang kasi yung time frame natin ay humahaba, malaki rin yung chance or yung uncertainty ay lumalaki din. So para po sa ina-update din po ito every Monday, Wednesday, and Friday. So punta po kayo dito sa link na ito at may update po kami nito next Friday na po. So for the summary, ngayon po ay yung MJO status ay nasa Indian Ocean at maaari nga po siyang mag-cross sa maritime continent, meaning kasamang Pilipinas dyan within the next 2 weeks. At anong ibig sabihin yan? Maaaring magkaroon ng influence ang MJO sa rainfall pattern sa ating bansa. Kaya naman, during week 1 and ay malaki ang tsansa na o medium to high probability ng 100 mm so sa Eastern Visayas at portion ng Mindanao. So week 2 ay eastern section ng Visayas and Mindanao for 100 mm. So binigyan ko lang po yung 100 mm. At sa tropical cyclone naman ay throughout the forecast period until February 7 po yan, low probability or low likelihood of tropical cyclone formation sa ating monitoring domain. So for may mga katanungan ko po kayo, ay maaari po kayo mamayang mag-raise ng inyong tanong sa ating open forum. So yan lang po ang aking presentation. Maraming salamat po sa pakikinig at magandang umaga ulit. Maraming salamat po, Sir Joey, for giving us the sub-seasonal to seasonal forecast. Again po, itong mga present po ni Sir Joey ay available sa ating website. Meron po tayo dong
tab kung saan makikita nyo po itong ating TC threat potential at ating rainfall exceedance probability. So, since we have a bit of time po, we can have a 5-minute health break so you can grab a drink and makapag-stretch po tayo ng kaunti. So I think we will see you at 10:40.
Yan, welcome back po sa lahat. I hope nakagalaw-galaw na po tayo kahit papano dahil meron pa po tayong mga susunod na lectures. So before po tayo mag-proceed, since umabot na po tayo sa 155 dito sa ating Zoom, gusto po sana namin ulit magkaroon ng photo op. So may I request everyone to open their cameras para po sa ating pangalawang photo op session. Also, can I ask for assistance po from Mr. Ian? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello po, mga kasamahan dito sa Climate Forum. Ulitin po natin yung photo ops po. Okay. So, marami pa po nagbubukas. Ulitin lang po natin kasi may ibang hindi rin nakaabot saka hindi rin nakabukas ng kanilang camera po. Pwede ba dito mag-shoutout habang naghihintay? Sige po. So, kung ready na, ayun, marami pa palang nagbubukas. Yung mga taga-AS kanina nakita ko naka-group chat, naka-group picture sila. Okay na po. So, may nagbubukas pa. Hello po dyan sa Masbate PDRRMO. Okay. So, ready na po. As I count 1, 2, 3 again. Smile po tayong lahat. Ready? 1, 2, and 3. Smile. Hello po kay Sir Benison. Nandiyan po. Then, 4 na slide po ito. So, smile lang po. Smile pa rin po tayo. As I count 1, 2, 3. 1, 2, and 3. Smile. Okay, thank you. Again, sa pangatong screenshot po. 1, 2, and 3. Smile. Sa pang-4. 1, 2, 3. Smile. Thank you po. Maraming salamat. Back to you, Val. Yan, maraming salamat po, Sir Ian, sa inyong assistance. So, to proceed na sa ating next presentation, we will have the climate outlook for February to July 2023 to be given to us by Ms. Annalisa Solis, Chief of the Climate Monitoring and Prediction Section. Hello po, Ma'am Ana. Good morning po. Maraming salamat, Val. Maraming salamat at good morning po sa ating lahat. Allow me to share my screen. Ayan, malinaw po. Okay, so ito po yung ating climate outlook for the next 6 months from February to July 2023 base po dun sa ating mga minomonitor na mga climate significant phenomena. So we'll give you La Nina update, climate outlook for February to July, and then yung ating summary. So here's the latest conditions in the global tropics wherein kung saan natin minomonitor yung sinasabi nating El Nino or La Nina. So nakikita natin during the last 4 weeks yung pong tinatawag nating temperatura ng ibabaw ng dagat were below average across most of the Pacific Ocean. So dito sa kaliwa, average SST anomalies between December 25 to January 21, ito po yung latest observations na available sa ating mga global producing centers. Yung kulay blue shades, nakikita po natin, ibig sabihin mas malamig pa rin yung temperatura sa may Central at Eastern Equatorial Pacific. And then nakikita po natin yung tinatawag na typically na cold tank po, na tinatawag na typical na nakikita natin during La Nina conditions. At dito naman po sa kanan, between 18 January 2023 minus 21 December. So ano po yung naging weekly na pagbabago sa surface temperature. So makikita po natin, although at present ay malamig yung temperatura ng dagat sa Central at Eastern Equatorial Pacific, nakikita naman po natin yung pagbabago na medyo umiinit na po yung ating Central at Eastern Equatorial Pacific. And this is very evident po in most parts of the Eastern Equatorial Pacific Ocean na medyo mas umiinit, mga around 1.5 to 2 degrees yung increase niya during the last 4 weeks. So, ibig sabihin po,
may weakening na yung tinatawag nating La Nina. And other indicators po ng ating La Nina aside from sea surface temperature. So sabi nga po natin, ang ENSO is an ocean-atmosphere interaction. So yung atmospheric conditions naman po natin, itinitingnan natin yung mga winds natin as well as yung tinatawag na cloudiness o yung outgoing long wave radiation. So yung nakikita natin dito, during La Nina, mas stronger po ang easterlies at the surface at mas mataas ang westerlies at the upper level. So yung tinatawag nating surface ay yung itong 850 hectopascal level at yung pong tinatawag nating upper level ay yung tinatawag nating at 200 hectopascal level. So makikita natin typical na stronger yung easterlies na nakikita natin at the surface level and malakas naman po na westerlies at the lower level yung nakikita natin. So napaka-anomalous po yung nangyayari. That's why nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na cyclonic circulation na kung saan kapag meron po tayong nakikita mga cyclonic circulation and meron po dong mga convective activities na posibleng makapagpaulan sa atin, na yun po yung nakakapagdulot ng mga nakikita or nasasabi ng pag-asa ng mga active weather systems kagaya po ng mga tinatawag nating mga shear line or tract of low pressure areas. Hanggang dito naman sa kanan, yung positive OLR anomalies, yung kulay blue, yung kulay red po dyan, ibig sabihin ay suppressed convection or kokonte or wala pong mga pag-uulan sa mga lugar. And then tinatawag naman pong negative OLR o yung tinatawag na enhanced convection na naka-blue shades, ibig sabihin po yan ay maraming enhanced convection at posibleng maraming pag-uulan, meaning diyan po sa Pilipinas na nakikita natin ay nakatutok po yung tinatawag nating enhanced convective activity at maraming pag-uulan base po dito sa tinatawag nating OLR anomalies during the past 4 weeks. So talaga nakikita natin na maraming convective activity ang nararanasan natin dahil na rin po dyan sa kondisyon na kung saan may epekto po yung ating tinatawag na La Nina. At titingnan po natin, nasusustain po ba yung pag-init o paglamig ng temperatura ng ibabaw ng dagat natin? So tinitingnan din po or minomonitor din natin yung subsurface temperature anomaly. So kung titingnan natin from August, September, October, November, ay sobrang napakalamig po ng ilalim ng ating karagatan or yung ating subsurface temperature. Ibig sabihin po talaga na sustain yung cooling or yung SST cooling at yung La Nina event natin during those period. And then makikita natin pagdating ng November, papuntang December, January, gradually decreasing yung paglamig ng subsurface natin. So anong ibig sabihin po, medyo umiinit na yung ating temperatura kasama na rin po yung naandun sa tinatawag na subsurface. So meaning, hindi na po masyadong masusustain ang pagkakaroon ng mas malamig na temperatura or yung La Nina condition sa mga susunod na panahon dahil po pati yung subsurface medyo nawawala na po or humihina na yung paglamig niya, medyo umiinit na rin po siya. So yun po yung indicators natin. And then yung latest weekly SST departure, so usually po ang tinitingnan natin is yung Nino 3.4 region. Ito pong Central and Eastern Equatorial Pacific, although marami po, malaki din po ang epekto ng iba't ibang Nino region sa atin, lalo-lalo na po dito rin po sa tinatawag na Nino West o dito sa may Nino 4. So makikita natin all negative SST anomalies. So medyo malamig pa rin po kaysa karaniwan ang temperatura na binabantayan natin sa Tropical Pacific at all Nino regions. So yun nga po. Gradually weaken across most of the Equatorial Pacific Ocean. So makikita naman po natin yung evolution ng weekly SST anomaly na kung saan yung paglamig niya ay medyo kumukonti na or nagwi-weaken na siya since December 28 last year. And ano po ba yung probability or chances kung magtutuloy-tuloy ba itong La Nina going to ENSO neutral condition or kung posibleng pong magkakaroon ng El Nino sa mga susunod na buwan? Dito sa kaliwa, ito po yung official NOAA CPC ENSO probabilities issued January 2023. Yung kulay blue, ibig sabihin po probability of having La Nina during December, January, February, up to August, September, October of 2023.
And then yung gray, ENSO neutral condition. And then yung red, probability of having El Nino. So dito, base po dito sa official ENSO probabilities ng NOAA or ng US, malaki po yung probability of having La Nina at least up to January, February, March at around 60%. And then bigla magtataas ang chance na pagkakaroon ng going back to ENSO neutral condition pagdating ng February, March, April. So nakita po natin meron din po mga increasing probability gradually of having La Nina. So dito naman po sa kanan, ito yung update o yung mid-January. So kung dito sa kaliwa is using both model output and expert judgment. So ito naman po yung purely objective or purely model output and so probability forecast. So dito po makita natin as until January, February, March, so equal chances of having ENSO neutral condition and La Nina condition pagdating ng January, February, March 2023. Increasing probability of ENSO neutral condition from Feb, March, April up to May, June, July, August. And then sa nakikita po natin, although small chances of having El Nino, May, June, July, pero makikita po natin the rest of forecast period thereafter ng May, June, July ay nagiging dominant yung higher probability of having El Nino condition. So ito po yung ating since October last year ay binabantayan or minomonitor na po natin kasi parang nagiging consistent po siya since October that the probability of having El Nino this year is nagiging dominant po. So, nagiging consistent po among dun sa mga model outputs natin. Diba? So, chances of La Nina gradually decrease until January, February, March with ENSO neutral favored beginning February, March, April 2023. And ito naman po yung tinatawag nating La Nina update in terms of sea surface temperature anomaly forecast. So yung kanina ay probabilistic forecast of having El Nino or La Nina or ENSO. Ito naman po yung tinatawag na forecast ng tinatawag nating indicator na sea surface temperature anomaly. So dito makikita natin 19 out of 23 participating models or 82% suggests La Nina to continue until January, February, March, then transition to ENSO neutral afterwards. So yung mga mas makakapal po na mga shades dyan, ay yan po yung average ng dynamical models, average ng statistical models, and then yung average po ng CPC consolidated na kung saan nagraran po sila ng 4 na model, ina-average nila yon. So ito po yung mga darker shades of blue, green, and red yun sa dynamical averaging. And ito naman po yung mga example ng mga global model forecast guidance for Nino 3.4 sa ating European model at sa US model. So, most models agree na kung saan pagdating ng January, February, March ay back to magka-still at La Nina condition and in transition going back to ENSO neutral conditions. Yun po yung sinasabi ng ating mga models pagdating ng February, March, April 2023. And base po dyan sa mga nakalap nating monitoring sa ating El Nino or La Nina or ENSO, ay nakataas pa rin po yung ENSO alert system status ng Pag-asa into La Nina advisory. So recently po yung La Nina advisory number 16 ang ipinalabas. At we came up with a general statement, La Nina continues to weaken and transition to ENSO neutral conditions by February, March, April 2023 season is expected. So nandyan pa rin po yung mataas na probability ng pagkakaroon ng mas maraming ulan kaysa karaniwan na kung saan naranasan na po ng ating mga kababayan unang-una sa Visayas and Mindanao and then recently naman po dito January, pati na rin po dito sa may Luzon area. That could lead to potential adverse impacts. So, since nag-issue kami ng La Nina Advisory number 1, ay ibinibigay po natin itong increased probability ang pagkakaroon ng medyo mas maraming ulan at nakakaranas po tayo ng mga ganyang adverse impacts na naranasan natin, lalong-lalo na po sa highly vulnerable areas. Ano ba yung mga weather systems na posibleng maka-apekto from February to July?
So still, nandiyan po yung ating mga local thunderstorm activities, intertropical convergence zone. So active po ito, nag-oscillate north to south. So usually po, kung itong mga formation ng mga low pressure areas natin ay nandiyan sa may Mindanao, so meaning po, dyan po sa may bandang yan, nag-o-oscillate ang ating intertropical convergence zone. Nandiyan pa rin po yung northeast monsoon, makakaranas pa rin tayo ng mga surges no, sa nabanggit po kanina ni Miss Ana dun sa ating weather update ay posibleng makaranas tayo ng medyo mas malamig o bugso ng amihan na naman this weekend. Ano po? And then nandiyan pa rin po yung southwest monsoon. In transition po tayo pagdating ng May towards southwest monsoon. At since nandiyan pa rin po yung La Nina, meron pa rin po tayong makakaapektong stronger easterlies. Andyan po yung shear line. And then yung low pressure area, kung hindi man siya nagiging ganap na bagyo, ay low pressure areas ang nararanasan natin. And then tropical cyclones. And then pagdating po ng ating dry season na tinatawag, pagdating ng March, April, so yung regions of high pressure areas naman po, yung posible nating mararanasan. So meaning, sa lahat po nabanggit na ating mga weather systems na makaka-apekto sa ating bansa, ito lang pong regions of high pressure area ang posibleng hindi nakakapagpaulan. So lahat po, other than that, ay mga rain-bearing weather systems. About our rainfall map, so mostly familiar na po tayo sa pula, yellow, green, at saka blue. So way below normal, yung kulay red. So greater than 60% ang reduction dun sa normal niyang nararanasan. And then yung below normal, 20 to 60% ang reduction dun sa normal niyang ulan. Near normal, plus or minus 20% from the normal. And then yung above normal po ay 120% pataas na mas higit siya dun sa normal na nararanasan na tubig ulan sa mga nasabing lugar. So iba-iba po ang normal rainfall distribution sa bawat buwan, sa bawat lugar sa ating bansa. At dito sa kaliwa, ito po yung normal rainfall during the months of February from 1991 to 2020, 30-year data from synoptic stations ng Pag-asa, na kung saan nakikita natin most parts of eastern section ng ating bansa, normally yan po yung nakakaranas ng maraming ulan pagdating ng February. At dito sa may forecast rainfall natin, February 2023, still nakikita po natin marami pa rin ang ulan na mararanasan dito sa eastern section ng ating bansa. At in terms of percent normal, so makikita natin yung mga red, dito lang po sa may parte ng Western Luzon area, dyan sa may mga Ilocos area. And then yung yellow below normal, dyan pa rin po sa may parte ng Region 1 area na kung saan usually po normally ay typically konti or dry ang kanilang rainfall distribution or walang ulan. And then pagdating po naman dito sa eastern section ng ating bansa at kabuuan ng Visayas at Mindanao ay generally near to above normal rainfall conditions. Ngayon, gaano tayo ka-certain o uncertain dun sa ating forecast? Ano ba yung chances na sinasabi ng Pag-asa na near to above normal rainfall conditions daw, lalong-lalo na dito sa Visayas at Mindanao? So we provided probabilistic rainfall forecast to address such uncertainty. So if Pag-asa says that near to above normal rainfall condition is forecasted over most parts of Visayas and Mindanao, ano yung probability noon? So dito nakikita natin, if we forecasted Visayas to be near to above normal rainfall condition, the probability is high of more than 60 or 70%. Whereas dito naman po sa Mindanao, although we mentioned near to above normal rainfall conditions, mas mataas ang probability of having near normal rainfall conditions than having above normal rainfall conditions. Pero may mga areas po na mataas ang probability of having above normal rainfall conditions. So, i-combine po natin yung informasyon dito sa ibinibigay nating percent normal at probabilistic rainfall forecast in your decision making to come up po na ano ba yung mga dapat na pwedeng gawin o saan ba tayo tataya o saan ba tayo tataya or maniniwala or susundin yung ating decision na near to above normal rainfall condition, whereas sa Visayas mas mataas ang probability ng above, whereas sa Mindanao may nagsasabing
mataas ang probability of near normal rainfall condition of around 40 to 45. So still, may chances pa rin ako na uncertainty of around 60 to 65% na posibleng either maging above normal rainfall conditions ako dito sa Mindanao or below normal rainfall conditions. So it's either near lang or above since wala tayong nakikitang kulay-pula dito. So this is how we should interpret our probabilistic rainfall forecast to address such uncertainty. Pagdating po ng March, so still naandito pa rin po yung concentration ng ulan sa eastern section, lalong-lalo na po sa may eastern Visayas, dito sa may Samar, and also eastern Mindanao dyan sa may Caraga area. And pagdating po ng March forecast natin, so medyo maulan po at madaming ulan pa rin dito sa may eastern portion ng Visayas and Mindanao. And in terms of percent normal, still near to above normal rainfall conditions over the general portions ng ating bansa, except dito po sa may Ilocos area na kung saan way below to below normal rainfall condition. So, makikita naman natin in terms of probability ay medyo mataas pa rin ang probability na above normal dyan po sa may parte ng Visayas region. And there are some instances na may mga matataas pa rin ang probability ng pag-uulan dito po. So yung mga tinatawag nating still amihan or yung mga shear lines natin ay posible pong maka-apekto pa rin sa mga ibang lugar na nabanggit. And then there are instances of having higher probability dito po sa may parte ng Western and Central Mindanao area pagdating po ng March 2023. And most parts ay near normal, around 42 provinces, and above normal, around 34 provinces might experience above normal rainfall conditions. Pagdating po ng April, ito po yung tinatawag nating dry season. So kung wala man po tayong tinatawag na typical na summer, ay meron po tayong tinatawag na dry season na kung saan mas nakakaranas ang kabuuan ng ating bansa na medyo mas kokonti ang ulan or pinakakokonti ang ulan natin nararanasan dito sa buong bansa. At kung titingnan po natin, generally pagdating ng April ay generally near normal rainfall conditions except for some patches of below normal dito sa may parte ng Luzon area. And makikita po natin merong mga above normal rainfall conditions dito po sa may parte ng Palawan, sa may parte ng Visayas area, sa may Negros area, and dito po sa may Western Mindanao area. At in terms of probability, still mataas ang probability of having above normal dyan po sa may parte ng Visayas area and some portions of Luzon, as well as dito po sa may portions po ng Central Mindanao area, mataas pa rin yung probability. So, ibig sabihin po, although we forecasted January, February, March ang pagtatapos ng La Nina or weakening siya, and going back to ENSO neutral conditions, nakikita po natin yung lag effect or yung lag impact pa, yung La Nina in transition to ENSO neutral condition na eksaktong tumatama sa ating dry season. So yun po yung titingnan din natin na para bang yung ating dry season medyo mataas pa rin ang probability na medyo may mga pag-uulan-ulan pa rin po. And then syempre po may epekto yung tumataas yung probability of having El Nino in the coming months, 6 months from now. So parang umiikli yung ating ENSO neutral condition transition. And then pagdating po ng Mayo, so alam po natin na ito yung transition from amihan to dry season and then habagat and then transition din to ENSO neutral conditions. So makikita po natin ang posibleng epekto nito sa ating May rainfall na kung saan yung last half of May, usually ay ito po yung onset ng ating rainy season. And during this time of the year, ang May po at lalo na po kapag yung forecast natin na ginawa at this time of the year ay medyo mababa po ang skill ng forecast natin to forecast May. So meaning napaka-difficult or napakataas po ng challenge sa ating mga forecaster na ma-forecast or ma-predict yung onset ng rainy season pagdating po ng Mayo dahil nakikita po natin yung predictability or skill is very low po at this time of the year when we try to forecast yung May rainfall natin. Still a challenge
At base po dyan sa forecast natin ay generally near normal rainfall conditions. So kaya po natin binabanggit yan. Kapag nakakakita po tayo ng ganitong mapa na medyo iisa lang ang kulay, so ibig sabihin po medyo simply climatology or historical ang pinagdidependehan ng ating mga models. So, mababa po yung skill. So, yun po yung nakikita natin. Although, we will try to improve, pero kung yan po ay inherent na dun sa ating mga models, ay wala na rin po tayong magagawa on how to further improve such kind of forecast, but still a challenge for us. So, yun po yung nakikita natin na generally, near normal rainfall condition pagdating ng May. And then pagdating ng June, so generally near normal rainfall condition, although meron po tayong tinatawag na above normal rainfall condition, so signaling the onset of the southwest monsoon season na kung saan medyo ang forecast natin medyo marami na ang ulan along the western section ng ating bansa. So meaning po, itong western section ng ating bansa, lalong-lalo na sa Luzon, yung tinatawag nating mga type 1 climate na kung saan sila ay highly exposed sa pagdating ng habagat or southwest monsoon, signaling the onset of rain. So makikita natin pagdating ng June, medyo marami ang ulan na matatanggap pagdating po ng June sa ating western section ng Luzon particularly, at meron ng above normal and the probability is high. So ibig sabihin po, June talaga sure tayo na talagang tag-ulan na dahil nakita po natin mataas na ang probability and we forecasted above normal rainfall. And then pagdating ng July, so since meron po tayong transition sa habagat season at July po ay habagat season na, makikita natin yung transition din nung high concentration ng ating ulan dito sa western section ng ating bansa. At pagdating po ng July, forecast natin still marami pa rin ulan and generally near normal rainfall condition pagdating po ng July, and the probability of having near to above normal rainfall condition is high, lalong-lalo na po dito sa western section ng Luzon area. Ito naman ang ating forecast rainfall in percent normal per province. So ito po yung equivalent ng pinakita nating mga mapa kanina per province from CAR down to BARM area. So generally, ang forecast period natin ay near to above normal rainfall conditions except for some patches of below to way below normal rainfall condition sa may parte ng CAR, Region 1, and Central Luzon, lalong-lalo na po during our dry season months. And ito po yung ating forecast ranges of rainfall per province, so minimum, maximum, and then yung mean rainfall, ito yung deterministic forecast natin in terms of millimeters of rain. Sa ating mga watersheds, so for selected dams and lakes, so dito sa kanan, yung mapa ng ating mga watershed areas na kung saan ito yung pino-forecast natin from February to July. So generally, near to above normal rainfall conditions over most parts of selected dams and lakes during the forecast period. Sa ating mga rain stations, so kanina ay yung average ng ating mga watershed. Dito naman po is ito yung mga rain stations or yung simply point forecast natin over selected dam areas dahil meron po tayong mga observations around these selected dam areas. So generally, near to above, so actually generally near normal rainfall condition, and then may nakikita po tayong below normal rainfall conditions, ang forecast dyan po sa may Badayan area. And then ito po mga areas po na generally above normal pagdating ng March, dyan po sa may parte ng Norsagaray, Padalis, Pantabangan, and San Roque Dam, as well as Talagyo near Angat Dam area. And the rest ay generally near normal rainfall conditions. Sa atin naman po mga selected 18 major river basins, so nandiyan po nakamapa dito sa kanan. We also provide seasonal forecast for these selected river basins. So sa may taas po ay dito sa may Luzon area. So generally ay combination of below, near normal and above normal rainfall conditions po sa ating mga river basins dito sa may Luzon.
And meron lang po ditong generally above normal dyan po sa ating Bicol River Basin na kung saan medyo tuloy-tuloy pa rin po na makakaranas pa rin ng maulan na panahon. Ayun din pagdating po ng February and March. And then dito naman po sa ating catchment over Mindanao River Basin. So generally near to above normal rainfall conditions during the forecast period. February, March, April, as well as May, June, July, generally near to above normal rainfall conditions sa lahat ng nasabing river basin. Dry day, araw na may ulan or araw na walang ulan. So kapag sinabi lang po ng dry day is less than 1 millimeter of rainfall is observed. So kung mas marami po ang nakikita nating shade na kulay yellow to brown shade, ibig sabihin po, yun po yung bilang ng araw na walang ulan. At kung nakakakita naman po tayo ng mga green to dark green shades, ibig sabihin po, mas konti yung dry days, ibig sabihin po, mas marami yung tinatawag na araw na may ulan or wet days. So dito nakikita natin na combined dun sa information ng ating rainfall forecast of having higher probability of having near to above normal rainfall conditions during the forecast period. So nakikita rin po natin dito na kung saan mas madami ang concentration ng ulan, dun din po marami ang concentration ng araw na may ulan. Dahil mas kokonti ang dry days na ating napo-forecast, lalong-lalo na po sa eastern section ng bansa, also the whole portions of Mindanao, pagdating po ng February, March, as well as April, and then pagdating ng May, June, July, nagiging dominant na po yung tinatawag na mas marami ang araw na may ulan or wet days dahil mas dumadami po ang mas kumukonti yung tinatawag na mga dry days natin sa mga nasabing lugar. So, yun po yung ibig sabihin ng dry and dry days forecast natin. And ito yung normal dry day and then yung forecast and then in terms of anomaly. So, nandiyan po nakapaloob po kung ilan yung mga increased number of dry days, yung red shades, and then yung blue shade ay less than the usual number of dry days or mas tinatawag nating more days with rain. So, yun po, nakita natin some portions dito sa may Mimaropa and Bicol area, pagdating ng February at March, ay medyo nadadagdagan pa yung araw na may ulan. And then pagdating ng May, June, July, dito po sa may halos lahat po ng province sa Luzon area, ay dumadami po yung araw na may ulan dahil kumukonti ang dry days. Yun. So, ganun din po yung interpretation natin dito pagdating po sa may Visayas area at Barm area. So, makikita po natin February, negative. So, ibig sabihin po, medyo nadadagdagan yung araw na may ulan. So, nadagdagan ang wet days sa February dito po sa mga nasabing lugar over Visayas area down to Mindanao area. So, marami pa rin po yung araw na may ulan sa mga lugar na nabanggit. In terms of temperature, mean temperature forecast, so simply ito po yung average ng minimum at maximum temperature. So kanina nakita po natin dun sa review ni Ma'am Remy, medyo mas malamig yung ating daytime temperature kaysa sa nighttime temperature dahil in terms of anomaly, medyo warmer yung ating nighttime at mas colder yung ating daytime temperature base po dun sa observations natin kanina. At yung i-average natin, yung daytime and nighttime temperature. So, ito po yung ibinibigay nating monthly mean temperature forecast. So, in general, so pagdating ng February, nandiyan pa rin po, nakikita natin, slightly below, near average to slightly below average yung nakikita po nating mean temperature ang forecast natin February. So, medyo malalamig pa rin yung ating mararanasan na temperature, lalong-lalo na po yung daytime temperature. And then, pagdating po ng March, so medyo slightly near, meron po mga tinatawag na generally slightly above average temperature. So, papasok tayo sa tag-init or dry season natin. So, warm and dry season natin, makikita po natin dito sa March and April na kung saan medyo nakikita natin kung i-average natin ay near average lang yung ating temperature in general sa may Luzon, Visayas area
and medyo mas mainit ng konti sa may parte ng Mindanao pagdating ng April. And then makikita po natin pagdating ng May, dito natin nakikita na merong mga above average temperature. So ibig sabihin medyo mas makakaranas tayo ng mainit na temperature in general pagdating ng Mayo. Also pagdating ng June sa may Luzon area, and then pagdating ng July ay slightly near average to generally below and slightly above average yung temperature natin. Ranges of temperature, forecast natin sa Northern Luzon, Lowland Luzon, and Mountainous Mindanao. Still, we forecasted as low as around 9.1 degrees centigrade pagdating ng February. Diyan po sa may mountainous areas of Luzon. So, mostly dyan sa Car region, particularly sa may Baguio City, yung station natin dyan. And we could experience or get as high as around 40 degrees dyan sa may Northern Luzon during the forecast period, lalong-lalo na po pagdating ng Mayo. Ito pong ranges of extreme temperature natin ay hindi siya average, kundi instant values or instantaneous values na kung saan posibleng at an instant ay makaranas tayo ng ganitong kainit na extreme temperature. And then Bagyo, 0 or 1 up to April. And then pagdating ng May, June, July, 1 or 2, 1 or 2, or 1 to 3 pagdating ng July. So around 3 to 7 na bagyo during the forecast period ang tinataya natin na bilang ng bagyo from February up to July. And ito yung mga preferred tracks ng ating bagyo based from 1948 to 2015 climatological tracks. Summary, ayan, summary na po. Still, La Nina, ang ENSO alert and warning system natin, La Nina advisory, and we provided La Nina advisory number 16 issued last January 6. La Nina continues to weaken and transition to ENSO neutral conditions by February, March, April 2023 season is expected. So February, generally near to above pa rin po yung ating mararanasan ng mga kondisyon ng ulan, most likely sa most parts ng ating bansa except dyan sa western section ng Luzon na posibleng below normal, which is typically normally dry season sa nasabing lugar. But the probability of near to above normal rainfall conditions is still high. Pagdating ng March, so generally near to above normal rainfall conditions po, lalo dyan sa may Visayas and Mindanao and most parts of Luzon, and there are areas po na posibleng makaranas ng below normal rainfall condition dyan sa may Car, Region 1, and Pampanga. But still, high probability for near to above normal rainfall conditions, although in transition or La Nina is weakening, yung effect pa rin po nito at yung ating mga prevailing weather systems ang posibleng nakakapagbigay ng mataas na posibilidad na medyo maulan pa rin po tayo pagdating ng Marso, lalo-lalo na po dyan sa parts ng Southern Luzon, Visayas, and some areas in Mindanao. Pagdating po ng April 2023, near to above, except for some areas in Luzon where below normal is expected, but near to above normal rainfall conditions ang mataas na possibility. And May 2023, although ito yung normal onset ng ating rainy season, yung last portion or last half of May 2023, but we forecasted near normal rainfall conditions throughout the country. At pagdating po ng June, generally near normal, and also July, generally near normal rainfall conditions in some areas of Luzon in June and most parts of the country pagdating po ng July. So yung probability is either between 40 to 55 probability for above normal rainfall conditions, but then you still have uncertainty of around 45 to 60% na kung saan posibleng hindi above normal rainfall conditions ang maranasan, kundi posibleng below normal or near normal rainfall condition when we think of probability to address uncertainty sa ating mga forecast. Yun po. And generally, yung ating temperature, so makakaranas pa rin po tayo ng surge ng ating temperature na dulot ng amihan. So still likely in February, and then makakaranas pa rin po tayo ng medyo malamig to above average throughout the country during the forecast period. Around 3 to 7 na bagyo pa rin po
Kung hindi man siya nagiging ganap na bagyo, yung 3 to 7 tropical cyclones, ay asahan niyo po yung ating mga low pressure area, napaka-active po at napakataas po ng chances ng ating convective activity, lalong-lalo na po dun sa nabanggit din kanina ni Sir Joey na pagdating ng coming weeks, pupunta dito or magpo-propagate yung tinatawag nating MJO. So, may impact din po yun or may epekto yun. It's either makatulong or sa tropical cyclone development or ma-enhance yung ating mga convective activity in the coming weeks. So, I think yun lang po, and our tentative schedule for the next Climate Forum ay February 2022. So, good morning po sa ating lahat. Maraming salamat po, Ms. Ana, for giving us the forecast for the next 6 months. And according nga po kay Ma'am Ana, La Nina continues to weaken. However, there is still a likelihood of having above normal rainfall conditions. So, na maaari po yung mag-lead to adverse impacts such as heavy rainfall, floods, flash floods, and landslides. So, maigi po na maging updated po tayo palagi sa mga forecast ng Pag-asa. During the conduct of climate forums po, we invite speakers from Pag-asa and even from other agencies to give us special lectures on timely topics. So today po, we are joined by our colleagues from Project Maghanda, which aims to boost information drive on natural hazards and provide better disaster response. So now may I call on Mr. Benison Estareja from the Weather Division to give us a special lecture on modified tropical cyclone wind signal and gale warning. Miss Val, sorry to interrupt. Ipe-present po natin yung video presentation ni Sir Benison po from Project Maghanda po. Share ko na po ngayon, ma'am. Anumang oras ay maaaring tamaan ng Pilipinas ng iba't ibang natural hazard. Ngunit dahil sa ating mga dedikadong scientists at epektibong warnings, nagagawa nating ligtas at mas resilient ang ating pamayanan. Ang Maghanda video na ito tungkol sa meteorological hazard ay tutulungan kang maintindihan ang tropical cyclone wind signal at gale warning. Nagtataka ka ba kung bakit naglalabas minsan ang DOST Pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal kahit na maaraw naman sa inyong lugar? Sa kabilang banda, napapaisip ka rin ba kung bakit walang wind signal kahit sobrang lakas na ng ulan? Ang bagyo ay isang low-pressure weather system na nabubuo sa ibabaw ng karagatan na may bahagyang mataas na temperatura. Ito rin ay may defined circulation. Naglalabas ang DOST Pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS na may kasamang corresponding lead time o oras para paghandaan ang mga mapaminsalang epekto ng isang bagyo. Tandaan, ang TCWS ay babala para sa epekto ng hangin sa inyong lugar at hindi para sa ulan. Kasabay ng World Meteorological Day celebration noong March 23, 2022, nilabas ng DOST Pag-asa ang ilang mga pagbabago sa kanilang tropical cyclone wind signals. Isa na rito ang pagbabago ng threshold sa pagbibigay definisyon sa kategorya ng bagyo na super typhoon. Ibinaba na ngayon sa 185 km per hour ang lakas ng hangin na taglay ng bagyo bago tawaging super typhoon kumpara sa dating 220 km kada oras sa lumang pamantayan. Kahit-tulad na ito ng mga warning system na ginagamit ng ibang meteorological agencies ng ibang bansa, kagaya ng Japan, Taiwan, Hong Kong at USA. Kasabay nito ang ilan din pagbabago sa 5 levels ng TCWS na corresponding sa 5 kategorya ng mga bagyo. Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Itinataas ang Wind Signal Number 1 kapag inaasahan sa isang lugar ang hangin na may lakas na 39 hanggang 61 km per hour sa susunod na 36 na oras. Katumbas ito ng 1.5 araw na lead time bago maramdaman ang ganito kalakas na hangin sa isang lugar. Katulad ng isang tumatakbong bisikleta ang hangin na ito at napakababa o wala pang gaanong inaasahang banta sa buhay o ari-arian ang ganito kalakas na hangin. Pwede mag-issue ng wind signal number 1 mula sa pinakamababang kategorya ng bagyo, ang tropical depression. Tropical Cyclone Wind Signal Number 2.
Wind signal number 2 naman ang itinataas sa isang lugar kapag inaasahan ng lakas ng hangin mula 62 hanggang 88 kilometers per hour sa susunod na 24 oras. Katumbas ng hangin nito ang isang tumatakbong motorsiklo sa karaniwang bilis o average speed at posible magdulot ang ganitong hangin ng minor to moderate threat to life and property. Posible rin magkaroon ng storm surge o daluyong ng bagyo sa mga baybaying dagat. Maaari lamang mag-issue ng wind signal number 2 para sa tropical storm o mas mataas pang kategorya. Tropical cyclone wind signal number 3. Itinataas naman ang wind signal number 3 sa isang lugar kapag inaasahan sa susunod na 18 oras ang hangin na may lakas mula 89 hanggang 117 kilometers per hour. Kasing bilis nito ang isang sasakyan sa expressway at maaari na itong magdulot ng moderate to significant threat to life and property. Posible din ang storm surge. Asahan ang wind signal number 3 para sa severe tropical storm o mas mataas pa na kategorya. Tropical cyclone wind signal number 4. Wind signal number 4 naman ang itinataas sa inyong lugar kapag makakaranas ito ng lakas na hangin na maglalaro mula 118 hanggang 184 kilometers per hour sa susunod na 12 oras. Simbilis ng hangin na ito ang isang fast-moving train at posible magdulot ng significant to severe threat to life and property. Posible rin ang storm surge na hanggang 3 metro. Alam niyo bang maraming malalakas sa bagyo, gaya ng typhoon at super typhoon ang may mata? Ang diameter nito ay naglalaro mula 30 hanggang 65 kilometers at associated ito sa kalmadong panahon. Kung ang tropical cyclone ay may lakas na typhoon o higit pa, asahan ang PCWS number 4. Pinakahuli at pinakamataas na warning level ang wind signal number 5. Signal number 5 naman ang itinataas kapag umabot sa 185 kilometers per hour o higit pa ang aasahang hangin sa isang lugar sa susunod na 12 oras. Kasing bilis ng pag-take off ng eroplano ang hangin nito at severe to extreme threat to life and property ang mararanasan. Posible din ang storm surge na higit sa 3 metro sa mga nakatira malapit sa dagat. Kaakibat ng signal number 5 ang mga lugar na dadaanan ng isang super typhoon. Muli, ang tropical cyclone wind signal ay kaiba sa babala sa ulan. Ang mga lugar na mataas ang wind signal ay may malaking tsansa na makaranas ng malalakas na pag-ulan, habang ang mga lugar na kahit mababa lamang ang wind signals ay pwede pa rin tamaan ng malakas na ulan. Tanging sa hangin nakabase ang PCWS. Ini-issue naman ng DOST Pag-asa ang Heavy Rainfall Warning System para sa mga babala na may kinalaman sa pag-ulan. Ang lahat ng mahalagang impormasyon na may kinalaman sa bagyo ay nakasaad sa Tropical Cyclone Bulletin o TCB ng DOST Pag-asa. Unang makikita sa TCB ang latest location, intensity, diameter, at movement ng binabantayang bagyo. Nakalagay din sa bulletin ang latest forecast chart kung saan nakapaloob ang forecast track at forecast intensity ng bagyo. Mapapansin ang chart ay may kasamang logo ng DOST at DOST Pag-asa upang masiguro na lehitimo ang nilalabas na mapa. Sa gitnang bahagi ng TCB, makikita ang lahat ng lugar na may PCWS at ang mga kaakibat na potential impacts nito. Habang sa huling parte, nakalista ang iba pang posibleng hazards o panganib mula sa bagyo, gaya ng malakas na hangin at matataas na alon. Unang naglalabas ng TCB kapag may pumasok o nabuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Inilalabas ng DOST Pag-asa ang TCB kada 3 oras kapag may nakataas ng wind signal. Ini-issue naman ang huling TCB kapag lumabas na ang bagyo sa PAR o kaya naman ay humina na ito bilang low pressure area habang nasa loob ng PAR. Ano ang tawag sa wind warning na inilalabas kadalasan tuwing may monsoon gaya ng amihan o habagat? A. Monsoon warning. B. Gale warning. C. High winds warning. O D. Calamity warning. Ang tamang sagot, B. Gale warning.
Maliban sa mga tropical cyclone, may mga pagkakataon ding ang hangin sa bansa ay umaabot ng gale force strength o sobrang malakas. Gaya na lang tuwing may southwest monsoon o habagat at northeast monsoon o amihan. Dito pumapasok ang pag-issue ng gale warning. Itinataas ang gale warning kapag ang lakas ng hangin sa isang lugar ay inaasahang aabot ng 52 km per hour o higit pa sa loob ng 6 hanggang 12 oras. Kapag umabot sa 52 km per hour ang lakas ng hangin sa baybayin, posible ito makagawa ng at least 3.5 metrong taas ng alon, kasing taas ng isang palapag na gusali. Ang gale warning ay dinisenyo para alertuhan ng mga mangingisda at iba pang sea traveler dahil ang malalakas na hangin sa baybayin ay maaaring magdulot ng maaalong karagatan na siya namang mapanganib. Tuwing binabanggit ang gale warning, maririnig natin ang iba't ibang lakas ng alon sa karagatan. Ngunit ano nga bang ibig sabihin ng mga ito? Ang slide seas o banayad na karagatan ay mayroong mga alon na ang taas ay nasa pagitan ng 0.6 at 1.1 meters. Ang moderate seas naman o katamtamang karagatan ay may mga along nasa 1.2 hanggang 2.5 meters ang taas. Rough seas o maalong karagatan ng tawag kung ang alon ay may taas na 2.6 hanggang 4 meters. Habang very rough seas o napakaalong karagatan ang tawag kung umabot na sa 4.1 hanggang 6 meters ang mga alon. Minimum threshold ng gale warning ay 52 kilometers per hour na equivalent sa 3.4 meters. Itataas na pag-asa ang warning sa mga baybayang magkakaroon ng rough to very rough seas. Ito ang halimbawa ng isang gale warning. Masisiguro na opisyal ang inilabas na gale warning kapag makikita ang logo at pangalan ng pag-asa sa dokumento at may pirma ng mga forecasters sa ibaba. Makikita rito ang isang table kung saan nakasulat ang mga seaboard ng mga lalawigan na magkakaroon ng sobrang malakas na hangin, ang kakibat nitong wave height o taas ng alon, at ang lagay ng panahon doon. Nakasaad din sa gale warning ang weather system na nagdudulot ng sobrang lakas na hangin. Tumutulong ang Philippine Coast Guard na ipakalat ang gale warning na ini-issue ng pag-asa kada 12 oras. Ibababa lamang ang babalang ito 6 hanggang 12 oras matapos humina ang hangin. Getting the right information is key to preparedness. Alam niyo ba na ang DOST Pag-asa ay hindi nag-i-issue ng class suspension? Alam niyo rin ba na ang eye wall at hindi ang mata ng bagyo ang may malakas na hangin? If not, now you know. Ang DOST Pag-asa ay patuloy na maglalabas ng mga updates sa bagyo at iba pang weather systems upang matulungan ang mga LGU at ang publiko na maghanda. Ugaliin makinig at magbasa ng aming mga warning at bulletin at makipag-ugnayan rin sa inyong lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office kung kinakailangan. With inclusive and sustainable actions, everyone can be empowered to rise up to the challenges. That's it! Ang pananatiling ligtas at resilient ng ating komunidad ay nakasalalay sa ating pagiging alerto at sa aksyong akma sa mga babala mula sa ating mga eksperto. Mula sa amin, tayo'y maghanda para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po for that video lecture presentation po, Sir Benny, at sa Project Maghanda sa pagpapaunlak po ng aming request na magbigay ng lecture ngayong araw. So, actually, kasama po natin ngayon si Sir Benny among our audience po. Hello po, Sir Benny. Yes, good morning. Good morning, Ms. Val, at good morning din po sa ating mga participants. Ayan, so, yan po. At maraming salamat po ulit. And to proceed po, kung meron po kayong mga katanungan para kay Sir Benny at sa mga nakaraan po natin, mga nag-lecture po natin, nag-speakers kanina, pwede nyo po yung i-type sa ating chat box. And nagkakaroon na po tayo ngayon ng open forum. So may I call on Miss Mary Jo Alma Escolcanlas, Weather Specialist from CAD, to moderate our open forum.
Hi, good morning po sa lahat. Okay, for today, so ito na po yung official natin na makapag-raise po ng questions ang bawat isa regarding po sa mga topic na na-discuss natin kanina. So for question number 1 po, from YouTube channel po natin, si Mr. Dodong Sabandal, ang tanong po niya is, bakit daw po palaging may LPA? Miss Ana? Later, dadagdagan na lang din po ng ating mga kasamahan. So, gaya po ng nabanggit natin kanina, yung usually po, ang low pressure area ay naka-embed po dun sa itinatawag na intertropical convergence zone. So, alam po natin kapag sinasabi natin intertropical convergence zone, yan po yung tinatawag na series of low pressure area. Ito po ay nag-o-oscillate north to south. So, ibig sabihin, kapag yan po ay nasa ating bansa at nag-o-oscillate north to south, ngayon po ay naandyan po sa may parting Mindanao, Visayas, Mindanao. So, kaya po tayo nagkakaroon lagi ng mga low pressure systems kasi po, usually, ito yung naka-embed doon sa tinatawag nating intertropical convergence zone. Kaya, kung hindi man siya nagiging ganap na bagyo, dahil ang sabi natin ng ITCC, act as breeding places ng mga tropical cyclones, so kung hindi man siya maging ganap na bagyo, ay nagkakaroon siya ng low pressure area. So, nandyan din po yung ating mga eksperto, sila Sir Benison, sila Miss Ana, kung yung may dadagdag po, sila Sir Ben. Hello po. Yes po, I would like to answer din itong tanong ni Sir Dodong from YouTube. Kung palaging may LPA, yes, tama po yung observation nila. Lagi tayong nag-i-include ng low pressure area as the cause of yung mga paulan nitong mga nagdaang weeks. And isa po sa mga dahilan is because yung mga low pressure area po lately is matagal na nananatili po sa may silangan po ng Mindanao. Kaya siguro napapansin talaga ng karamihan na palaging may LPA. So minsan po ang tinatagal ng mga LPA natin itong mga nagdaang linggo ay a few days or a few to several days po ang tinatagal nito dito sa may parting Visayas and Mindanao. And isa rin po siguro sa mga dahilan kaya palagi tayong may LPA, unlike siguro itong mga nagdaang taon, is because of the influence na rin po ng La Nina. Dahil po mas mainit yung ating karagatan, malapit sa Pilipinas, so may tendency po talaga na may mabuong mga convective or mga makakapal na mga ulap, mga cloud clusters, na siyang kapag malapit po dito sa may equator, may tendency po na magkaroon talaga ng mga circulation at yan na po yung low pressure area natin. Thank you po, Sir Benny and Ma'am Ana. So for our next question po, this is from Engineer Johnny M. Malung of NTA. Hello, Ma'am, Sir. Halos madalas na ang mga naobserbahan natin na mga isolated thunderstorms na nagkakos ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Okay sana if nangyayari ito na meron tayong AWS or pag-asa station sa lugar pero kadalasan hindi nado-document or nare-record dahil sa very sparse ang mga pag-asa stations natin. Ang question po niya is there a plan ng pag-asa to increase its monitoring areas? Example, every province, especially rainfall monitoring stations. Thank you and God bless pag-asa. I think Doc SP can answer po. Doc SP. Thank you, May. Maraming salamat po, Engineer Manuong, sa inyong katanungan. Actually po, yan po talaga ang pinaka-aim ng pag-asa, to have one station in every province. At ito po ay sinisimulan na ng pag-asa, lalo na nung nag-start kami ng pag-asa modernization since 2018. So meron po tayong nadagdag na mga istasyon sa Bataan, meron na rin po tayong I think tapos na yung station natin sa Bulacan, meron din po tayo dyan na dinagdag dyan sa Quezon, at marami pa po tayong binabalak na mga probinsya na wala pang stasyon na lalagyan natin. Ang ating lang pong problema ay yung budget po. Alam naman po ninyo siguro na yung budget ng pag-asa ay nabawasan nung huling budget hearing natin, and yun po yung ating kakulangan.
Pero siguro po, yung AWS, pwede po tayong maglagay sa iba't ibang probinsya. Budget pa rin po yung problema natin kasi wala pong capital outlay ang Pag-asa for 2023. Kinaltas po yung capital outlay. So, and pwede rin po tayong makipag-partner sa ating mga local government units, yung mga probinsya po, yung may mga governor na mas marami silang pondo, pwede silang bumili ng AWS, ng Automatic Weather Station. And technically, Pag-asa po yung magpo-provide ng support and para po yung standards, according to the World Meteorological Organization, pwede pong tumulong ang Pag-asa doon habang wala pong pondo na naidagdag sa Pag-asa para po dito sa ating proyekto na ito. Pero nakaplano po yan. Isinasama po natin yan sa budget ng Pag-asa tuwing nagpo-propose po tayo na padagdag po ng padagdag yung stasyon na lalagyan natin ng weather station sa iba't ibang probinsya. Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am FP, for the answers. Next question po natin is from Sir Jeff Derudo. Should Pag-asa need to follow MJO like how we track typhoons and posted regularly online? Miss Ana? Sir Joey? Okay, sige. Sige. So, dagdagan na lang, Sir Joey. Actually, part po yan ng climate monitoring activities ng Pag-asa na lagi rin po nating minomonitor yung tinatawag na MJO. So, yung po, weekly siya. At yung forecast ang ating ipinopost, pero yung pong analysis nito ay usually po ay sinesend po natin sa mga Pag-asa technical personnel. Sir Joey? Yes po, ma'am. Maybe idagdag na lang natin si Sir Jeff sa natin list na maka-receive ng natin yung, although internal pa lang po ito, pero hopefully in the future natin sa public, may post sa website. But by now, inaano lang po natin, may weekly monitoring po tayo ng waves and MJO. Thank you, Sir Joey and Miss Ana for answering that question. Next question po natin is from Facebook page, si Sunny. Yun bang rainfall exceedance forecast ay 24-hour or 7 days rainfall? I think Sir Joey can answer also the question. Sir Joey? Yes po, although na direct message ko na po kay Sir, pero for the benefit na rin ng ating mga sa iba nating audience, yung rainfall exceedance po ay time average po siya by weekly. So weekly po ang niya. So 7 days po ang niya, time average, yung forecast na yun. Thank you po. And then meron din pong isang question here from Rexy Sinabi of Facebook page. Ang question po niya is, ano po yung opinion or clarification or insight sa study ng pagtigil ng Earth core sa pag-ikot at may effect po ba ito sa climate ng mundo? Thanks, Miss Ana. Ma'am SP. Rexy, maraming salamat sa katanungan mo, pero pasensya na hindi ko kasi nabasa yung study na yon. But this is just my personal opinion. Kung sakaling titigil ang ikot ng mundo, yung Earth core, kasi iba, yung sa atin kasi, pag umiikot yung ating mundo, diba, nagdudulot ito, kasi yung sa isip ko, pag umiikot yung mundo natin, it's rotating around its axis, and kung yung hindi siya iikot, magkakaroon siya ng changes sa ating weather. And ganun din sa in the long run sa climate. So hindi ko siya gaanong ma-explore. Siguro basahin ko muna yung study na sinasabi mo. But then,
from our study na kung saan nag-uumpisa yung weather and climate, kasi ito ay nag-uumpisa doon sa may differential heating, may difference sa source of energy, and dahil din doon sa pagkilos ng ating mundo. So definitely magkakaroon siya ng epekto kung titigil ang pag-ikot. Baka meron ibang nakakaalam ng kasagutan kasi hindi ko siya pa talaga nabasa. So when the Earth stops rotating, may pagbabago siya sa ating weather and definitely sa climate. So, nabasa ko lang kasi. Yeah. So, can I just add, tama din yung sinasabi ni Ma'am SP. Although sa Pag-asa wala kaming complete na study about this, but yung pagtigil na nakita nga dun sa study ng 2009 is the study shows na meron siyang variability na decadal variability na 60 to 70 years na tumitigil at nagbabago yung ikot ng inner core. And the studies suggest that it is also linked to ang climate kasi may multi-decadal variability na almost the same 60 to 70 years. So that study ay sinasabi na possible na i-link ito yung multi-decadal variability ng rotation ng inner core to the climate multi-decadal variability. Pero kung yung isa pa is ang direct na maapektuhan is yung seismic waves, no? Yun yung earthquake, yun ang talagang direct na maapektuhan pag yung nagbabago yung rotation ng ating inner core. So yan po ay wala po kaming study. So siguro itong isang pwede namin pag-aaralan in the future. So salamat Mr. Rexy. Thank you po, Ma'am Telma. And may nag-share din po sa... Dagdag ko na rin din siguro. So yung usually yung pinag-usapan natin when it comes to yung climatology. So yung unang topic natin sa introduction sa climatology is yung mga global scale climate drivers. So itong tinatawag natin yung mga inner core. So it's part of global scale climate drivers na kung saan thousands of kilometers to planetary motions yung ating pinag-uusapan natin dito. At ito yung may kinalaman dun sa Earth's tilt and latitude. So yung tinatawag natin na Earth's tilt and latitude. So ito kung saan nakabase yung ating solar radiation na distribution. Ano ibig sabihin po? So may kinalaman ito dun sa solar radiation perpendicular to our Earth's surface near the equator. So ibig sabihin po, kung ito ay may kinalaman sa seasonality sa mga solar radiation, may kinalaman ito sa ating seasonality. So yun yung posibleng makaka-apekto dito, yung magbabago yung ating seasonality base po dun sa basic na pinag-aralan natin as climate drivers, itong mga global phenomena natin na tinatawag na Earth's tilt, rotation, yung variation ng sun's angle, and then yung latitudinal distribution ng ating solar energy. But then, ito pong mga tinatawag nating mga factors na ito or global climate drivers ay mas malaki ang kinalaman dun sa maaaring epekto nito dun sa synoptic scale system natin na may kinalaman din dun nga po sa seasonality. So, ito ay more of geological po din kasi. So, tama nga po sabi nila Ma'am Telma na kailangan din po ito ng mga matinding research, lalo na po yung ating mga geologists po. Ayun. Thank you. Thank you po, Ma'am Ana, Ma'am Telma, and Doc SP. So, meron din po nag-share ng link po sa ating chat box. So, mamaya, if ever, pwede po natin i-share to sa ating Facebook channel, Facebook page para ma-access din po ng iba. So, for the next question po natin, from Ms. Van G. Galakdak from Facebook page, what is the % accuracy of S2S to actual weather condition?
or percent probability that the S2S prediction will likely to happen? Sir Joey or Sir Juni can answer the question. Okay, so ano lang po. Apa. So in terms of accuracy ng tinatawag nating sub-seasonal to seasonal forecast, so yan din po ay nakabase din dun sa tinatawag na initial condition at saka yung sinasabi po nating signal coming in dun sa ating mga predictors natin. So kagaya po ng sinabi kanina ni Sir Joey, yung MJO as well as yung ENSO ay may kinalaman dito. So when we think of sub-seasonal to seasonal forecast system ay from week 1, week 2, week 3, up to week 4. So sa ngayon po, nakikita natin ay ang binibigay ng Pag-asa is from week 1 up to week 2. So ngayon po ay merong ongoing research ang Pag-asa through yung both project po natin na DOST-GIA funded project na kung saan tinitingnan din po natin yung predictability at malaman din natin kung skillful pa rin po ba kung magpipredict pa rin pa tayo at least up to week 3 and week 4. So, yun po. So, ang ibig sabihin lang natin, mas mataas yung predictability or yung skill ng ating forecast ng week 1 at week 2 kung ikukumpara natin kung ipipredict natin yung week 3 to 4 forecast. So, ibig sabihin po, kaya inirelease natin tong week 1 and week 2 at hindi lang po ang Pag-asa at kundi yung lahat po ng mga global producing centers, so yung mga global prediction centers, nag-i-issue rin po ng S2S forecast. Ibig sabihin po, mataas yung skill or yung predictability po ng week 1 and week 2. That's why we are also providing such kind of forecast na medyo mataas yung confidence natin, lalong-lalo na po sa week 1 at week 2. Ayun. Thank you po, Ms. Anna, for answering the question. So yes, next question po natin is from Ms. Beth Gonzalez of YouTube channel. May weather modification ng mga neighboring countries. Tayo dito sa Pinas, meron din ba? Anyone can answer, Ms. Anna or... Hello, sige, ako yes, na lang. Doc SPS po. Noong araw, meron tayong section na weather modification section, no? Pero tinanggal na natin ito kasi wala tayo talagang definitely na ginagawa doon. But then, meron tayong, this is also some sort of a weather modification kasi nagkakandak tayo ng cloud seeding activities. Okay? So, yung cloud seeding activities is in partnership. Actually, yung RDTD natin, yung Research and Development and Training Division natin, ang in charge doon. We partner with Philippine Air Force kasi nag-require ito ng aeroplano. And we also partner with, I think, BSWM. And ang nagre-request din ng tulong from Pag-asa is yung MDA or yung Manila Water. Kasi kung kulang yung tubig natin sa mga reservoir natin at tag-araw or dry season, nagkakandak tayo, tumutulong tayo sa pagkakandak ng cloud seeding operations. So this is one kind of weather modification. So far, yun yung ginagawa natin. But this is not solely for Pag-asa, but we in partner with other agencies. And there is a project sa ASEAN together with Thailand and other ASEAN countries. Kasi yung Thailand, sila yung nagpa-pioneer doon sa cloud seeding operations. We are working with them in this project, and yung research activity natin ng RDTDA, nagkaroon tayo ng research on the type of seeding agents, yung asin na ginagamit natin. So meron silang experiment na ginawa dun sa size ng seeding agents, yung asin na ginagamit para mas effective. And we also use our radars para
yung time of seeding, mag-identify tayo kung ano yung right timing dahil dun sa condition of the atmosphere. Our meteorologists are part of this operations. So yun ang ginagawa ng Pag-asa. Thank you. Thank you po, Doc SP. Baka meron pong additions sa mga taga-BSWM. Hello po. Nandiyan si Ma'am PB of BSWM. Baka po may ma-input si Ma'am PB or si Ma'am Cora about cloud seeding activities po nila. Hello. Good morning po. Good morning. Yes, ma'am. Good morning po. Apo, yes, based na po doon sa sinabi ni Ma'am SP, the cloud seeding operations is a collaboration amongst government agencies, and we also partner with private entities in cases like, yun nga po, merong kailangan na i-augment na water resources. So, yun po ang existing na weather modification means of our government. Yan lang po. Thank you. Thank you po, Ms. Phoebe, for the additional answer for the question. Let me share the questions pa po sa atin. From Zoom meeting, meron po tayong question from PSMA2 for Test L. Based on one of the charts shown earlier by Ms. Ana, particularly the one based on an objective analysis without experts' opinion, there appears to be a chance that El Niño conditions may start to occur second half of the year. Has this situation occurred in the past? I.e. quick or direct transition from La Niña directly to El Niño? Thank you. Ms. Ana? Opo, maraming salamat sa tanong, sir. So there are instances po, marami pong instances na kung saan from La Niña and then magkakaroon ng sandaling ENSO neutral condition and then nagkakaroon po tayo ng El Niño. And this was also happened 2007, 2008 and then meron din po tayong quick na 2008 to 2009 from La Niña and then nagtigil po tayo ng February, March, April, La Niña 2009 and then pagdating po ng June, July, August nag-start po ang El Niño. So mga around after 3 months po nagkaroon na po tayo ng quick transition from La Niña, ENSO neutral and then El Niño. So nangyayari po siya historically from the past. Pero mas marami po yung nangyayari na from El Niño mas maikli ang transition and then La Niña. So mas madami po yung ganong cases compared sa from La Niña transition and then ENSO neutral. Mas madami po yung La Niña quick transition to El Niño. Ayun. El Niño quick transition to La Niña. Ayun po. So siguro po sa next meeting natin siguro ay ipo-provide po natin yung historical El Niño and La Niña episodes na kung saan pwede po nating i-highlight po natin yung mga ganung nangyari. So that was in 2008, 2009 na nagkaroon po tayo ng quick transition from La Niña to El Niño. Ayun po. Thank you po, Ma'am Ana, for your answer. May additional answer pa po ba? Okay, thank you daw po, Ms. Ana. Sabi po ni PSMA2 Partners po. Next question po natin from Facebook page po. Si Rox Pagdanganan. Javier, weather update po sa Romblon or Sibuyan Romblon po. Ms. Ana Cloren. Yes po. Opo, sa weather update po sa Romblon, so ngayong araw, nakikita po natin na fair weather condition po sa Romblon dahil po sa amihan ay medyo malakas po yung amihan natin, kaya may mga light rain, may mga posibilidad po ng light rains ngayong maghapon. At hanggang bukas po yan, magpe-prevail na maaliwalas po yung panahon sa Romblon, maliban po sa mga isolated light rains. Pero pagdating po ng Friday hanggang sa weekend po,
dahil dun sa pag-iral ng shear line na makaka-apekto sa may Southern Luzon and Visayas area, ay mataas po ang tsansa na magiging maulap po maghapon sa Romblon at may mga light to moderate with at times heavy po na mga pag-ulan. Yun lang po. Thank you po, Miss Ana Floren. So I think yung mga questions pa po, if meron pa po tayong mga succeeding questions, you can email us po, and then you can also connect us to our website po. And then, may mga questions din po about sa presentations, yung mga nangihingi po ng copy ng ating presentation. You can access it po sa ating website na bagongpag-asa.dost.ph/climate, or you can scan the QR code. And yung mga naghahingi din po ng copy ng ating videos, meron din po itong, you can access also to our official YouTube channel and Facebook page. So, pwede rin nyo pong i-retrieve yung copy ng mga videos po natin. And lastly po, para po sa aking session, your feedback is important to us. So, I hope magkaroon po tayo ng time to scan the survey form and to answer the few simple questions lamang po for the benefit po of our improvement ng ating service and this kind of forum po. Yun lamang po, and maraming salamat po. Miss Val? Maraming salamat po, Ma'am May, sa pag-facilitate ng ating open forum, and of course sa ating mga kasamahan po sa Pag-asa, Miss Ana and Ma'am SP, Ma'am Telma, sa pagsagot po ng queries ng ating mga audience. Ayun po. So, inuulit ko lang po, if you can just give us your feedback through this QR code po. So, mahalaga po sa amin yung feedback nyo po para ma-improve pa namin itong aming ginagawang climate forum. You can just scan this QR code po, or you can go to this link po sa ilalim. So, Ms. Val, we highly encourage po yung ating mga partners po, stakeholders. So, please, mahalaga po itong feedback na ito sa amin at sa ating pong lahat para po ma-improve po yung ating serbisyo, para po maging quality service po yung ma-provide namin sa inyo. So, kino-consider po namin isang napaka-importanting aspeto po itong feedback nyo, napakahalaga po sa amin ito. So, we highly encourage everyone po. Maraming salamat. Excuse me, pwede ba akong mag-comment bago mag-closing scene tayo? I would like to congratulate the CLIPS group kasi we passed the ISO 2001-2015 version. Ang CLIPS po ay ISO certified na. Nakapasa po kami, ang Pag-asa kasama ang CLIPS noong last audit ng January 16 and 17. So congratulations, kaya kailangan din po namin ang suporta ninyo kasi kailangan po namin ang feedback, yung pong survey na pinapagawa ng ating mga kasama ay kailangan po namin ito para po sa implementation din po ng ISO. Maraming salamat po and congratulations, teams. Ayan, maraming salamat po, Ma'am SP, and thank you. Ayun po, so gusto lang po namin i-highlight na kung pwede nyo pong sagutan itong aming Climate Forum survey. To proceed na po sa ating closing remarks, I would like to call on the Chief of the CAD, Ma'am Telma Cinco. Good morning po, Ma'am. Thank you, Val. Alas 12 na, so magandang tanghali sa ating lahat. Eksaktong alas 12. So, first, I would also like to greet you, Happy New Year. And this is our first Climate Forum, 156 Climate Forum for 2023. So I would like to start by thanking you all, especially yung ating speakers, to provide valuable and very informative presentations which are important in your planning and decision-making for climate-sensitive sectors. But importantly, I also want to acknowledge our Deputy Administrator for R&D, Dr. Esperanza Kayanan. Thank you for the support. And also present with us here is our
Deputy Administrator for Admin and Engineering, Dr. Nathaniel Servando, and also si Sir Anthony, very active yan, ating PRSD Chief ng MPRSD. I thank you all partners and participants na present dito sa Zoom at I see that we reached 155. Ang galing, ano. I also, our audience watching from FB Live, no. So maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa Pag-asa, sa lahat ng PRSD, so also with us, Northern Luzon, NCR, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao PRSD, and also to the group of CLIMS headed by Ms. Annalisa Solis, who leads in the conduct of the monthly climate forum. So isang, sabi nga ni Ma'am SP kanina, ay pina-certify namin for ISO is this conduct of the monthly climate forum. So in today's forum, we heard that the latest weather updates kay Ms. Annalisa Turin. So nakita natin na by weekend, medyo mag-improve ang weather. And also the status of our major dams by Mr. Elmer Caringal. Salamat din. And in the review of climate conditions by Ms. Remy Liwanag. So napansin natin in the last 3 months from November to January, ay wala tayong significant na bagyo, o isa lang noong December. Pero maraming nakaranas ng pagbaha. So ito ay mainly due to the weather system such as kanina nagtatanong yung low pressure area at yung shear line. So yung shear line, kung minsan maraming nagtatanong sa bagong term na to. Pero ito yung tinutukoy natin dati na yung tail end of the cold front. So ito ay nangyayari yung pag during northeast monsoon. And we see this yung maraming areas tayo, nakita natin dun sa review, almost major parts of Visayas and Mindanao, also parts of Luzon, ay nagkaroon ng 200% increase in terms of rainfall. So na-enhance to due to the presence of La Nina. So pang 16 advisory na tayo. So perhaps kung nagamit natin yung mga previous na information natin ay napaghandaan natin to, no. Usually kasi maraming ulan kahit walang mga bagyo pag during La Nina. And also one new product that Pag-asa issues is yung S2S na diniscuss kanina ni Joey, yung TC threat. So nakita natin, nakita ko din to, I regularly use this one kahit nung nasa Northern Luzon ako, is yung 2 weeks na kung may bagyo ba. So this is very useful. At kung wala naman bagyo, itong bagong product, try to look na yung rainfall exceedance probability. So kanina ni inano din na weekly average siya. So most probable, may information na rin kayo makukuha doon kung mga threshold natin, 50, 25, 50, and 100. So kung kayo ay may threshold, pwede nating tingnan yon so that we could also look at that as well. And the last is si Ms. Annalisa Solis, yung ating hepe ng CLIMS, ay nakita natin na ang La Nina continues to weaken and transition to end, so neutral condition by February to 8, 2020. So I hope all this information provided will help in your decision making as well as your tactical decisions and for the next month or to the next 6 months. Sana nakatulong din yung aming invited lecturer na salamat Mr. Benny. Ang ganda ng iyong video presentation. Ito ay dun sa maghanda. So our new modified TC signal was introduce natin yun no World Met Day no March 2023. At pinakita naman ni Sir Benny anong kaibahan ng nating TC wind signal against gale warning. So sana po, ang sabi nga niya kanina, the right information and understanding leads to right decision and action. So ang galing So in closing, I want to congratulate each and every one of you for a very successful conduct of this 156 Climate Forum. To our participants, mga suki,
continue to provide us with your feedback and comments. Sabi nga kanina ni Ma'am SP, ito ay mahalaga sa amin para ma-improve namin yung delivery of our climate services. Once again, thank you for attending and good day. See you again in the next climate forum, next our 157. Salamat po at salamat sa inyong lahat. Salamat, Klims. Salamat, Sir Anthony. Thank you sa ICT natin. ICT, yes. Salamat po, Ma'am Telma. Salamat, Sir. Yan, so muli po, lahat po kami dito sa Klims, sa COE at sa Pag-asa ay nagpapasalamat po sa lahat ng patuloy pong sumasama sa amin monthly. So magkita-kita po ulit tayo sa ating 157 Climate Forum next month. Ang tentative date po natin dyan ay February 22 next month po yan. So see you again po and maraming salamat po. Happy lunch. Thank you, Val. Thank you.